Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung tagasan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar mo pala nagsimula ang ganitong klasing kwento. Isang kwento ng babaeng matagal nang nananahimik, isang pamilyang piniling maging simple kahit may kakayahang lumaban, at isang gabing akala ng mga mapangmata ay silang panalo, pero yun pala ang simula ng pagbagsak nila. Sa isang tahimik na barangay sa Lipa, Batangas, nakatira noon ang pamilyang Esguera. Hindi sila palaging napapansin ng mga tao. Wala silang malaking tarpaulin sa labas ng bahay, wala silang magagarang sasakyan na nakaparada sa kalsada, at lalong wala silang ugaling ipagsigawan sa iba kung ano ang meron sila. Ang bahay nila ay malinis, malawak ang bakuran, maraming tanim na gumamela, santan, at ilang punong mangga na inaalagaan ng ina ng tahanan na si Primavera Esguera o mas kilala sa tawag na Aling Vera. Ang asawa naman niyang si Donato Esguera, na tinatawag ng mga kapitbahay na Mang Dato, ay isang lalaking hindi mo aakalain na may malaking naiabot sa buhay. Madalas siyang nakasuot ng simpleng polo, kupas na maong, at tsinelas kapag nasa palengke. Minsan pa nga, siya mismo ang nagbubuhat ng sako ng bigas na ipinamimigay niya sa ilang pamilyang kapos sa kanilang lugar. Walang nakakaalam na sa likod ng kanyang katahimikan, may hawak siyang mga lupain, share sa ilang logistics company at matagal ng investment sa mga warehouses na ngayon ay pinag-aagawan ng malalaking negosyante. Pero hindi niya iyon ginamit para ipamukha sa iba na mas mataas siya. "Dato," sabi ni Vera habang inaayos niya ang lumang aparador nila, "hindi mo ba naiisip na sabihin na natin kay Malaya ang buong katotohanan? Dalaga na siya, may trabaho na. Baka panahon na para malaman niya kung ano talaga ang meron tayo." Napatingin lamang si Dato sa bintana. Sa labas, naririnig niya ang tawa ng anak nilang si Malaya habang tinutulungan ng kapitbahay nilang si Lola Purita na mag-ayos ng mga paninda nitong kakani. "Malalaman din niya sa tamang panahon," mahinang sagot ni Dato. "Pero ayokong lumaki siyang iniisip na ang pera ang unang sagot sa lahat. Gusto ko kapag may umapak sa kanya, ang una niyang ilalabas ay pagkatao, hindi kayamanan." Si Malaya Esguera ay lumaking hindi sanay humingi ng sobra. Maganda siya, pero hindi niya ginamit ang ganda niya para mangakit o mangmata. Maputi ang kutis, maaliwalas ang mukha, mahaba ang buhok na laging nakatali kapag nagtatrabaho at may mga matang tila laging may iniingatang lungkot at tapang. Bata pa lang siya, alam na niyang hindi perpekto ang mundo. Nakita niya kung paanong lait-laitin ng kanyang ama noon ng ibang negosyanteng nakasuot ng Amerikana dahil akala nila ay tagabantay lamang ito ng bodega. Narinig niya rin minsan ng isang mayamang babae na sabihan ng kanyang ina ng, "Ate, magkano bayad sa laba?" dahil nakita itong may dalang basket ng damit. Hindi sumagot si Vera noon, ngumiti lang siya, pero nung pauwi na sila, hinawakan ni Malaya ang kamay ng ina at tinanong, "Ma, bakit hindi mo sinabi na hindi ka labandera?" Ngumiti si Vera at hinaplos ang buhok niya. "Anak, walang nakakababa sa pagiging labandera. Ang nakakababa sa tao ay ang ugaling akala niya may karapatan siyang mangmaliit." Iyon ang mga aral na dinala ni Malaya hanggang sa lumuwas siya sa Maynila. Hindi siya pumasok sa kumpanya ng kanyang ama, hindi rin siya humingi ng puhunan para magnegosyo. Sa halip, nagtrabaho siya bilang Interior Project Coordinator sa isang maliit pero maayos na design firm sa Quezon City. Doon niya nakilala ang iba't ibang klasing tao. Mga kliyenteng mabait kapag kausap ang may-ari pero masungit sa staff. Mga kontraktor na marunong dumiskarte at mga assistant na tulad niyang araw-araw kinakain ng pagod pero patuloy pa ring lumalaban. Sa opisina, may matilik niyang kaibigan na si Samira Alonso, isang doktor na dating nakakasama dahil kapatid nito ang may-ari ng design firm. Hindi man sila magkapareho ng propesyon, naging malapit sila dahil pareho silang may puso sa mga simpleng tao. "Malaya," sabi ni Samira habang nagkakape sila sa labas ng opisina. "Minsan nailisip ko parang ang dami mong tinatago. Hindi naman sikreto na simple ka. Pero may dating ka na parang anak ka ng taong hindi basta-basta." Natawa si Malaya. "Ano ba naman yun? Anak ako ng taong mahilig magtanim ng okra at buhati ng sako ng bigas." "Exactly," sabi ni Samira nakangiti. "Parang hindi ordinaryong okra ang tinatanim ng tatay mo."
Pareho silang natawa pero hindi na nagpaliwanag si Malaya. Sanay na siyang itago ang tunay na estado ng pamilya niya. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil iyon ang itinuro sa kanya ng ama. Kilalanin mo muna ang tao kapag wala siyang alam tungkol sa laman ng bulsa mo. Doon lalabas kung sino siya. At doon pumasok sa buhay niya si Crisanto Villarreal. Si Crisanto ay anak ng pamilyang Villarreal, isang pamilyang kilala noon sa Pasig dahil sa kanilang events place, catering business at lumang mansyon na madalas pagdarausan ng kasalan, debut at charity parties. Gwapo si Crisanto, magaling manamit at marunong magsalita ng mga salitang madaling paniwalaan ng pusong matagal ng pagod. Una silang nagkakilala sa isang renovation project. Kinuha ng Villarreal Events ang design firm ni Malaya para ayusin ang isang function hall na unti-unti nang naluluma. Si Crisanto ang nakatalaga para makipag-coordinate sa team ni Malaya. "Miss Esguera?" sabi niya noon habang nakalahad ang kamay. "Crisanto Villarreal, pasensya na kung magulo ang lugar. Alam mo naman, old family business, maraming kailangang ayusin." Tinanggap ni Malaya ang pakikipagkamay. "Okay lang, mas gusto ko nga ang lugar na may history kaysa sa sobrang bago pero walang kaluluwa." Napangiti si Crisanto. "Interesting, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang description sa lumang kisame namin." Mula noon, madalas na silang magkita. Sa bawat meeting, tila may dagdag na dahilan si Crisanto para makausap siya. Minsan ay magtatanong ito tungkol sa kulay ng pader kahit napagdesisyonan na. Minsan naman ay magdadala ng kape at sasabihing sobra ang nabili niya. Hindi naman agad nahulog si Malaya. Maingat siya, pero marunong maghintay si Crisanto. Ipinakita niya ang pagiging marespeto, maalalahanin at mapagpatawa. Isang gabi, matapos ng mahabang ocular inspection, inihatid siya ni Crisanto sa sakayan. "Malaya," sabi nito, "pwede ba kitang yayain kumain minsan? Hindi bilang kliyente, bilang ako lang." Tumingin siya rito. "Alam mo bang hindi ako mahilig sa mga taong mayayabang?" "Good," sagot ni Crisanto, "kasi napapagod na rin akong magpanggap na gusto ko ang mundo ng pamilya ko." Iyon ang unang linyang tumama kay Malaya. Akala niya noon naiintindihan siya ni Crisanto. Akala niya tulad niya, may parte rin itong gustong lumayo sa mapanghusgang mundong kinalakhan nito. Lumipas ang mga buwan, naging sila. Nakilala ni Crisanto sina Dato at Vera. Nung una, maayos ang ipinakita niya. Kumain siya ng sinaing na tulingan, nakipagkwentuhan kay Dato tungkol sa lumang truck, at pinuri ang minatamis na saba ni Vera. Gabing iyon, habang naghuhugas ng plato si Malaya, lumapit sa kanya ang ina. Mabait naman siya, pero may bakas ng pag-aalinlangan ng boses. "Pero?" tanong ni Malaya. "Wala. Sana lang anak kapag nakilala mo na ang pamilya niya, pareho pa rin ang itsura ng pagmamahal niya sa'yo." Hindi na unawaan agad ni Malaya ang ibig sabihin noon, pero makalipas ang ilang linggo, nang ipakilala siya ni Crisanto sa buong pamilyang Villarreal, unti-unti nang nagkaroon ng hugis ang babala ng kanyang ina. Ang unang sumalubong sa kanya ay si Señora Octavia Villarreal. Matangkad ito, maputi, laging tuwid ang tindig, at may mga matang hindi tumitingin para kumilala kundi para magsukat. Sinuyod nito si Malaya mula ulo hanggang paa, ang simpleng beige dress, ang maliit na hikaw, ang sapatos na hindi branded, at ang bag na halatang hindi galing sa luxury store. "So, ikaw si Malaya Esguera, tama ba? Saan nga ulit kayo?" "Sa Batangas po," galing ng sagot ni Malaya. "Ah," bahagyam namiti si Octavia. "Probinsya." Agad na sumingit si Crisanto. "Mama, Malaya works in design. Siya yung nag-handle ng renovation ng East Hall." "Talaga?" sabi ni Octavia. "Well, maganda naman siguro na marunong siya sa bahay. At least, praktikal." Nandoon din ang ama ni Crisanto na si Leandro, na lalaking tahimik at laging nakatingin muna sa asawa bago magsalita. Mabait naman ang itsura niya, pero halatang sanay na sanay ng magpaubaya kay Octavia. May kapatid din si Crisanto na si Dariela, isang influencer na nakangiti habang hawak ang cellphone, at pinsan na si Nicanora Rosales o Nika na may titig na parang laging naghahanap ng mali.
Habang kumakain sila, maraming tanong si Octavia na kunwari ay interesado pero halatang may tinatago na insulto. Anong business ng parents mo, Hiha? May inaasikaso po silang lupa at maliit na farm, sagot ni Malaya. Farm? Ulit ni Dariela bahagyang napatawa. How rustic! Si Nika naman ay sumubo ng salad bago magsalita. Ang cute naman, so nasanay ka pala sa simpleng buhay. That's good. Kailangan ni Crisanto ng babaeng hindi maluho. Naramdaman ni Malaya ang pag-init ng kanyang pisngi, pero pinili niyang manahimik. Hinanap niya ang kamay ni Crisanto sa ilalim ng mesa. Hinawakan naman siya nito sandali, ngulit agad ding binitiwan nang tinignan sila ni Octavia. Doon nagsimula ang maliit na lamat. Pagkatapos nilang ikasal makalipas ang halos 1 taon, hindi agad naging malupit si Crisanto. May mga araw pa ring maalaga siya. Ipinagluluto niya si Malaya ng almusal kapag hindi siya nagmamadali. Tinatanong niya kung pagod siya. Minsan ay sinusundo pa niya ito sa trabaho. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas ang boses ni Octavia sa pagitan nilang mag-asawa. Crisanto, madalas sabihin ng ina nito, hindi ibig sabihin nagpakasal ka na ay hahayaan mong hilahin ka pababa ng pamilyang hindi sanay sa pangalan natin. Nung una, ipinagtatanggol siya ni Crisanto. Mama, please, Malaya is my wife. Pero kalaunan, napalitan iyon ng pananahimik. At ang pananahimik, para kay Malaya, ay mas masakit kaysa sigaw. Madalas siyang ipatawag ni Octavia sa mansion. Sasabihin nito na may family lunch, pero pagdating niya roon, ay uutusan siyang mag-ayos ng bulaklak, mag-check ng table setting, o tumulong pumili ng kurtina na para bang empleyado siya at hindi manugang. Hindi ka naman namin inaalila, sabi ni Octavia habang isang hapon, hawak ang wine glass. Tinuturuan ka lang namin kung paano gumalaw sa mundo namin. Narinig iyon ni Aling Belemia, ang matandang kusinera sa mansion. Nang makakita ito ng pagkakataon, nilapitan niya si Malaya sa kusina. Iha, mahinang sabi ni Aling Belemia, huwag mong hayaang ubusin kanila. Matagal na ako rito. Alam ko ang ngiti ni senyora kapag may binabalak. Napangiti ng malungkot si Malaya. Ayoko lang pong maging dahilan ng gulo. Hindi ikaw ang dahilan ng gulo, sagot ng matanda. Minsan, ang gulo nagsisimula sa taong sanay mang-apak pero ayaw mapagsabihan. May isa pang tauhan sa mansion na mabait kay Malaya. Si Tomasito, ang hardinero. Tahimik ito pero laging may respeto. Kapag nakikitang napapahiya si Malaya, kusang inilalayo nito ang ibang staff para hindi na dumami ang makasaksi. Isang araw nagdala si Vera ng lutong kakanin sa mansion dahil nais niyang makabuo ng magandang samahan sa pamilya ng manugang niya. Ngunit nang makita ito ni Octavia, hindi man lang pinatikim sa mga bisita. Ay, ang dami naman, sabi ni Octavia habang nakangiting pilit. Belenia, dalhin mo na lang sa staff area, baka magustuhan nila. Nakita ni Malaya ang bahagyang pagyuko ng kanyang ina. Hindi iyon pagkakapahiya lamang. Iyon ay pagpilit na huwag masaktan para hindi rin masaktan ang anak. Pag-uwi nila, tahimik si Vera sa kotse. Ma, sabi ni Malaya halos pabulhom. Sorry. Tumingin sa kanya ang ina. Anak, hindi ikaw ang nanakit sa akin. Ngulit kahit iyon ang sinabi ng ina, may bumigat sa dibdib ni Malaya. Mula noon, sinubukan niyang kausapin si Crisanto. Chris, sabi niya isang gabi habang nasa kwarto sila, napapansin mo ba kung paano ako tratuhin ng mama mo, pati sina mama at papa? Napuntong hininga si Crisanto. Malaya, ganun lang talaga siya magsalita, huwag mong masyadong dibdibin. Paano ko hindi didibdibin kung magulang ko ang minamaliit? Hindi naman siguro minamaliit, sensitive ka lang kasi pagdating sa kanila. Napatingin si Malaya sa asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may pader na unti-unting tumataas sa pagitan nila. Dumating pa ang mas mabigat na pagsubok. Nabuntis si Malaya at sa loob ng ilang linggo, muli siyang naniwala na baka ito na ang magpapalambot sa pamilya Villarreal. Baka kapag may apo na, matutunan ni Octavia na tanggapin siya. Ngunit dahil sa sunod-sunod na stress,
puyat sa trabaho at walang tigil na utos ng biyen niya kay Malaya kahit buntis siya, nalaglag ang bata. Sa ospital, tahimik na umiyak si Malaya habang hawak ng Vera ang isang kamay niya at hawak naman ni Dato ang isang kamay. "Anak," sabi ni Dato, pigil ang luha, "wala kang kasalanan." Pagdating ni Octavia, hindi yakap ang dala nito, hindi rin pakiramdam. "Mabuti na ring maagang nangyari," malamig nitong sabi habang nakatayo sa gilid ng kama. "Baka mahina talaga ang dugo sa side ninyo. Next time, alagaan mo ang sarili mo kung gusto mong bigyan ng anak ang pamilya namin." Napatayo si Vera, ngulit pinigilan siya ni Dato. Si Malaya naman ay hindi nakapagsalita. Hinanap niya si Crisanto sa likod ng ina nito. Nandoon siya, nakayuko, tahimik. At doon tuluyang nabasag ang isang malaking bahagi ng puso ni Malaya. Makalipas ilang linggo, bumalik si Malaya sa trabaho. Ipinagpatuloy niya ang buhay na parang walang nangyari, ngulit hindi na katulad ng dati ang mga mata niya. May lungkot na hindi madaling matanggal at may katahimikan na mas mabigat kaysa iyak. Sa mansion, lalo pang lumala ang pakikitungo ni Octavia. Ang hindi alam ni Malaya, may sariling problema na ang Villarreal. Palugi na ang events business, nakasangla na ang mansion, marami ng supplier na naniningil at unti-unti nang nauubos ang dating karangyaan na ipinagmamalaki nila. Isang gabi, nagtipon sina Octavia, Dariela, Nika at Crisanto sa veranda ng mansion. May malaking party silang pinaplano, anibersaryo raw ng Villarreal Foundation. Pero para kay Octavia, hindi ito simpleng party. Gusto niyang ipakita sa lahat na kontrolado pa rin niya ang lahat, pati ang babaeng pinakasalan ng anak niya. "Iimbitahin natin ang parents ni Malaya," Sabi ni Octavia habang malamig na humihigop ng tsaa. Napatingin si Crisanto. "Para saan?" Ngumisi si Nika. "Para naman makilala ng society friends natin ang pinagmulan ng asawa mo." Tumawa si Dariela. "Maybe we can make it fun, parang charity theme, dignity of labor, ganon." Tiningnan sila ni Octavia. At sa kinang ng kanyang mata, malinaw na may mas malupit siyang iniisip. Kung ipinagmamalaki ni Malaya ang pagiging simple ng pamilya niya, sabi niya, then let us celebrate their simplicity. Hindi natawa si Crisanto sa una, ngunit hindi rin siya tumutol. Sa kabilang dako, sa Batangas, nakatanggap si Malaya ng tawag mula kay Octavia. Kaiba ang lambing ng boses nito. "Iha," sabi ni Octavia, "we want to invite your parents sa foundation anniversary namin. Family affair ito. I think it's time na mas maging close tayo." Natigilan si Malaya. Sa kabila ng lahat ng sakit, may maliit na bahagi sa puso niyang gustong maniwala. "Talaga po?" Maingat niyang tanong. "Of course," sagot ni Octavia. "Dalhin mo sila. I want everyone to meet them properly." Nang ibaba ni Malaya ang telepono, matagal siyang nakatitig sa kawalan. Pagkatapos ay tinawagan niya ang ina. "Ma," sabi niya, "may halong kaba at pag-asa. Iniimbitahan daw kayo ni Papa sa party ng Villarreal." Sa kabilang linya, natahimik si Vera. Pagkatapos ay mahinaong nagtanong, "Anak, sigurado ka bang mabuti ang pakay nila?" Hindi agad nakasagot si Malaya. Gusto niyang sabihin na oo. Gusto niyang maniwala na baka pagod na rin si Octavia sa puot. Gusto niyang isipin na baka may pagkakataon pang magkaroon sila ng tunay na pamilya. Si Dato naman, nang malaman ang imbitasyon, matagan na tahimik. Nasa harap siya ng lumang mesa sa kanilang bahay, hawak ang isang folder ng mga dokumentong matagal niyang pinag-aralan. Nakalagay loon ang listahan ng mga property na maaaring bilhin ng kanyang investment group. Kasama sa listahan ang Villarreal Mansion. "Pa," sabi ni Malaya nang makauwi siya kinabukasan, "kung ayaw ninyo, hindi tayo pupunta."
Tumingin sa kanya si Dato. Nakita niya ang pagod sa mukha ng anak. Nakita rin niya ang maliit na pag-asang pilit nitong inaalagaan kahit ilang beses nang nasaktan. "Pupunta tayo," sabi ni Dato. Nagulat si Vera. "Dato." Ngumiti ng bahagya si Dato, pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Pupunta tayo hindi dahil para patunayan ang sarili natin. Pupunta tayo dahil anak natin si Malaya. At kahit anong tingin nila sa atin, hindi natin siyang iiwan mag-isa. Sa araw ng party, naghanda si Vera ng minatamis na langka sa garapon, regalong mula sa puso. Si Dato naman ay nagsuot ng simpleng puting polo at lumang relo na regalo ni Malaya noong unang niyang sweldo. Si Malaya naman ay nakasuot ng payak pero eleganting danit. Pilit ikinukubli ang kaba. Bago sila umalis, nilapitan siya ng ama. "Anak, tandaan mo ito. Kahit anong sabihin nila ngayong gabi, hindi nila mababago kung sino ka." Tumunggo si Malaya. Ngunit hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Pagdating nila sa Villarreal Mansion, maliwanag ang buong paligid. May chandelier na kinikislap, may mga bisita na nakasuot ng mamahaling damit, may musikang malambing pero tila may lamig na bumabalot sa hangin. Sa kusina, nakita siya ni Aling Belenia at mabilis na lumapit. "Iha," pabulong nitong sabi habang kunwari ay inaayos ang tray. "Mag-ingat ka ngayong gabi. May kakaiba sa plano nila." Nalamig ang kamay ni Malaya. "Ano pong ibig sabihin?" Hindi na nakasagot si Aling Belenia dahil biglang tumunog ang mikropono sa gitna ng sala. Umakyat si Octavia sa maliit na entablado, nakangiti sa harap ng lahat. "Ladies and gentlemen," wika niya habang hawak ang mikropono. "Tonight, we celebrate humility, service, and the people who remind us where they truly belong." Nagpalakpakan ng ilan. Nagtawanan ng mahina sina Nika at Dariela. Napatingin si Malaya sa kanyang ama at ina. Si Vera ay hawak pa rin ang garapon ng minatamis na langka. Si Dato naman ay tahimik, ngunit hindi maipaliwanag ang lalim ng tingin niya kay Octavia. At sa sandaling iyon, bago pa man mangyari ang pinakamasakit na kahihiyan ng gabing iyon, alam na ni Malaya na ang imbitasyong inakala niyang simula ng pagtanggap ay maaaring maging simula ng pinakamalaking sugat sa buhay niya. Mula sa likod ng mga bisita, nakatayo si Malaya na parang biglang napako ang mga paa sa makintab na sahig ng mansyon. Kahit malamig ang hangin mula sa aircon, namawis ang palad niya. Naroon pa rin sa kamay ng kanyang ina ang garapon ng minatamis na langka, regalong inihanda ni Vera mula umaga, binalot pa sa puting tela at tinalian ng manipis na laso. Sa tabi naman ni Vera, tahimik si Dato. Nakatingin ito kay Octavia, hindi galit ang mukha, hindi rin takot, kung hindi parang sinusukat ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng ilang buwan nang unti-unting dumudurog sa anak niya. Sa una, inisip ni Malaya na baka mali lang ang pagkakaintindi niya. Baka may ibang ibig sabihin si Octavia sa sinabi nitong where they truly belong. Baka dahil sanay lang itong magsalita ng matalim kaya masama ang dating. Ngunit nang makita niya si Dariela na nakahawak sa cellphone at nakatutok ang kamera sa direksyon ng kanyang mga magulang, doon nagsimulang humigpit ang dibdib niya. Lumapit si Cristanto sa gilid niya, ngunit imbes na hawakan siya o tanungin kung okay lang siya, pasimple nitong ibinulong. "Relax ka lang, program lang ito." Napalingon si Malaya sa kanya. "Anong klaseng program, Chris?" Hindi agad sumagot si Cristanto. Iniwas nito ang tingin at doon pa lang parang may kutsilyong dahan-dahang dumaan sa puso ni Malaya. Alam nito, bago pa man sila dumating, alam na nito na may nakahandang kahihiyan para sa pamilya niya. Sa entablado, ipinagpatuloy ni Octavia ang pagsasalita. "Alam ninyo, sa mundo natin ngayon, maraming nakakalimot kung gaano kahalaga ang mga taong nagsisilbi.
Mga taong naglilinis, naghahanda, nagbubuhat, nag-aayos. Kaya ngayong gabi, gusto kong bigyang pugay ang simpleng buhay. May ilang bisitang pumalakpak dahil hindi pa nila nauunawaan ang tunay na pakay ni Octavia. Ang iba naman ay nagkatinginan, ramdam na may kakaiba sa tono ng babae. Para sa espesyal na bahagi ng gabing ito, patuloy ni Octavia, may mga inimbitahan tayong panauhin na tunay na kumakatawan sa buhay ng serbisyo, ang mga magulang ng ating mahal na manugang na si Malaya. Biglang tumahimik ang buong sala. Naramdaman ni Malaya na parang nawala ang lakas sa kanyang tuhod. Tumingin siya kay Dato at Vera. Si Vera ay pilit pa ring nakangiti, ngulit kitang-kita ang pagkalito sa mga mata nito. Si Dato naman ay nanatiling diretso ang tindig, hawak ang braso ng asawa upang hindi ito manginig. Mula sa gilid ng entablado, lumapit sa isang staff na halatang napipilitan lamang. May dala itong 2 puting apron, isang mop at maliit na timba. Namutla si Malaya. Hindi, bulong niya. Hindi nila gagawin to. Ngunit ginawa nila. Inabot ng staff ang apron kay Vera. Hindi ito agad kinuha ng matanda. Tinignan niya muna ang mukha ng kanyang anak. Doon tuluyang nabasag ang puso ni Malaya. Hindi galit ang unang nakita sa mata ng ina, kundi pag-aalala. Sa gitna ng kahihiyan ng inahahain kanya, si Vera pa rin ang unang nag-alala kung masasaktan ng kanyang anak. "Ma," nanginginig ang boses ni Malaya. Lumapit siya, ngunit hinarangan siya ni Nika. Nakangiti ito na parang nanunood ng palabas. "Uy, wag mong sirain ang moment, ang daming bisita." "Tumabi ka, Nika," marinis sabi ni Malaya. "Ay, ang taray. Akala ko ba simple kayo? Dapat sanay kayo sa ganitong bagay." Napatibid si Malaya rito, ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, nagsalita na naman si Octavia sa mikropono. "Huwag kayong mahiya, Mang Donato, Aling Primavera. We are all family here. I'm sure sanay naman kayo sa simpleng trabaho. At least tonight, may purpose ang pagpunta ninyo." May ilang bisitang natawa ng mahina. Hindi lahat. May ilan na napayuko. May ilang babaeng napahawak sa dibdib, parang hindi makapaniwala kung kayang gawin iyon ni Octavia sa harap ng maraming tao. Naroon si Doktora Samira na noon pa man ay hindi mapalagay. Nasa may gilid siya ng dessert table, hawak ang cellphone, tahimik na nire-record ang nangyayari. Hindi para ipagkalat agad, kung hindi para may ebidensya kung sakaling itanggi ng mga Villarreal ang ginawa nila. Lumapit si Aling Belenia mula sa kusina, nanginginig ang labi. "Senyora," maingat na sabi niya, "ako na po ang maglilinis kung may kailangan. Bisita po sila." Biglang tumalim ang tingin ni Octavia. "Belenia, bumalik ka sa kusina. Hindi ikaw ang tinatawag ko." "Pero, senyora," putol ni Octavia, mas malamig ang boses. Napatigil si Aling Belenia, gulit na natili ang luha sa mga mata niya. Si Tomasito naman na nasa may sliding door papunta sa garden, napakumlo ang kamay. Gusto niyang lumapit, ngunit alam niyang isang hakbang lang niya ay maaari siyang mawalan ng trabaho at may 3 anak siyang pinapaaral sa probinsya. Gayunpaman, hindi niya maalis ang tingin kay Dato, isang lalaking hindi niya kilalang ng lubos, ngunit alam niyang hindi karapat-dapat pahihiyan. Si Vera, sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang kinuha ang apron, hindi dahil tinanggap niya ang pagmamaliit, kung hindi dahil ayaw niyang gumawa ng eksena na lalong gagamitin laban kay Malaya. "Vera," mahina ngunit mabigat ang tawag ni Dato. Tumingin sa kanyang asawa. "Dato, wag, para kay Malaya." Parang sinaksak si Malaya sa narinig. Para sa kanya? Kahit inaapakan na ang dangal ng kanyang ina, iniisip pa rin nito ang kanyang kapakanan. Lumabit si Malaya sa ama at ina, pilit nilagpasan si Nika. Ngunit hinawakan siya ni Crisanto sa braso. "Malaya, please," sabi nito, mahina ngunit may diin. "Huwag ka nang gumawa ng gulo." Napalingon siya sa asawa, halos hindi makapaniwala. "Ako ang gagawa ng gulo? Crisanto, nakikita mo ba ang ginagawa nila sa magulang ko?" "Program nga lang sabi ko," sagot ni Crisanto, bagamat hindi na niya matingnan ng diretso ang asawa. "Mas mapapahiya sila?" ulit ni Malaya, nanginginig na ang boses. "O mas mapapahiya kayo?" Hindi nakasagot si Crisanto.
Sa gitna ng lahat, may isang batang waiter na nagngangalang Gimo ang hindi sinasadyang nabangga ni Dariela. Hawak nito ang tray ng juice. Kitang-kita ni Malaya na sinadya ni Dariela na itulak ng bahagya ang siko ng waiter upang matapon ang inumin sa sahig malapit sa sapatos ni Octavia. "Ay!" Malakas na sigaw ni Dariela, sabay tawa. "May natapon! Perfect timing naman! Baka pwedeng ipakita ni Aling Primavera kung paano ang proper cleaning technique." Nagtawanan sina Nika at dalawang kaibigan ni Dariela. Si Gimo ay namutla at paulit-ulit na yumuyo ko. "Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po." Hindi pinansin ni Octavia ang bata. Sa halip, tumingin siya kay Vera. "Aling Primavera? Since nandyan na ang gamit?" Hindi na nakatiis si Malaya. Hinablot niya ang mop mula sa timba at itinapon ito sa gilid. Hindi malakas, gulit sapat para tumigil ang tawanan. "Tama na!" Sigaw niya, basag ang boses. "Hindi ninyo sila tauhan. Hindi ninyo sila dekorasyon sa party ninyo. Magulang ko sila." Umikot ang katahimikan sa buong sala. Lahat ng mata ay napunta kay Malaya. Si Vera ay napapikit, hindi dahil nahihiya sa ginawa ng anak, kundi dahil alam niyang punong-puno na ito. Si Dato naman ay lumapit kay Malaya at maraang hinawakan ng balikat niya. "Anak, hinga." Ngunit si Octavia ay hindi natinag. Sa halip, tumawa siya ng maiksi at mapanakit. "Ha, ang drama! Malaya hiha, hindi mo kailangang magalit. Sinasabi lang naman namin ang totoo. May mga pamilyang ipinanganak para mamuno at may mga pamilyang ipinanganak para maglingkod." Napatakip ang bibig ng isang bisita, si Attorney Celestino Marquez na naroon sa isang sulok na patingin kay Dato. Matagal na niyang kilala ang lalaki dahil ito ang kliyente niyang tahimik na bumili ng mga utang at share sa iba't ibang property. Alam niya kapag nagsalita si Dato, hindi ito nagsasalita ng walang bigat. Ngunit, nanatiling tahimik si Dato at mas lalong kinabahan si Celestino sa katahimikang iyon. Kinuha ni Octavia ang mikropono ng mas mahigpit. "At kung nasaktan kayo, pasensya na. Pero sa totoo lang, bagay naman sa inyo ang role. Pamilya kayo ng mga katulong." Parang gumuho ang buong mundo ni Malaya. May ilang tumawa dahil natakot silang hindi tumawa, may ilang hindi na talaga nakapagpigil at nagbulungan. Si Nika ay halatang tuwang-tuwa, nakatutok pa ang cellphone. Si Crisanto naman, ang lalaking pinakasalan ni Malaya, ang lalaking nangakong iingatan siya, ay nakangiti. Hindi malakas na tawa, pero sapat para nakita ni Malaya ang totoo. Sa sandaling kailangan niya ng kampante, pinili nitong maging parte ng mga taong nananakit. "Chris," bulbul ni Malaya, halos hindi lumalabas ang boses. Napalingon si Crisanto at marahil doon niya napansin na nakita siya ng asawa. Biglang nawala ang ngiti niya. "Malaya, hindi ganon." "Ganon na ganon," sagot ni Malaya. "Nakita ko." Lumapit si Vera sa anak at iyunakap siya. "Tama na anak, uuwi na tayo." Ngulit bago sila makalabas, lumapit si Octavia at hinarang sila ng may peking pagkagulat. "Aalis na kayo? Hindi pa tapos ang party. At saka dinala niyo pa itong..." Tingnan niya ang garapon sa kamay ni Vera. "Ano ba yan?" "Minatamis na lang ka," mahinang sagot ni Vera. "Regalo sana." Kinuha ni Octavia ang garapon. Tinignan nito na parang basahan at iniabot sa isang waiter. "Dalhin mo sa staff meal, sayang naman." Si Vera ay hindi na nakapagsalita. Tanging luha na lamang ang bumagsak sa pisngi niya. Hindi dahil sa halaga ng minatamis, kundi dahil niluto niya iyon ng may pag-asa. Iyon ang pinakauna niyang alay ng pakikipagkasundo at itinapon lamang ni Octavia na parang walang laman na bote. Doon na gumalaw si Dato. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta, hindi siya nagmura. Humakbang lamang siya palapit kay Octavia, sapat ang lapit para marinig siya, ngunit hindi para magmukhang nananakit. "Senyora Octavia, salamat sa gabing ito." Napagkunot ang babaeng noon nang narinig. "Salamat?" "Oo," sagot ni Dato. "Dahil malinaw na ngayon ang lahat, hindi ko na kailangang manghula kung anong klaseng pamilya ang kinabagsakan ng anak ko." Napasinghap si Dariela.
Excuse me? Hindi siya pinansin ni Dato. Nakatingin pa rin siya kay Octavia. Hindi ko makakalimutan kung paano ninyong tinimbang ang pagkatao ng pamilya ko. Hindi sa ginawa ninyo sa akin. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa alikabok. Sanay ako sa pawis. Pero ang ginawa ninyo sa asawa ko at sa anak ko, iyon ang hindi ko palalampasin. Tumawa si Octavia kahit may bahagyang kaba na sa mukha niya. At ano namang gagawin mo, Mang Donato? Bibili ka ba ng dangal? Sandaling tumahimik si Dato. Pagkatapos ay tumingin siya sa buong mansyon, sa chandelier, sa hagdan, sa mga painting sa pader, sa kisaming may bitak na matagal nang tinatakpan ng mamahaling ilaw. Alam niyang ang totoo. Alam niyang ang bahay na ipinagmamalaki ni Octavia ay ilang buwan na lamang at kukunin na ng bangko. Alam niyang ang perang ginagastos nila sa party na iyon ay perang hiniram sa supplier. Alam niyang ang yabang ng pamilyang ito ay nakatayo na lamang sa manipis na salamin. Hindi mabibili ang dangal, sabi ni Dato. Pero minsan, nabibili ang bahay ng taong akala niya ay siya ang may-ari ng mundo. Hindi agad naintindihan ni Octavia ang sinabi niya. Si Attorney Celestino lamang ang napayuko, alam na ang susunod na mangyayari. Hinawakan ni Dato ang kamay ni Vera. Pagkatapos ay inakbangan si Malaya. Tara na! Habang naglalakad sila palabas, narinig pa ni Malaya ang bulungan ng mga bisita. May awa, may gulat, may takot. Ngunit wala na siyang pakialam. Sa bawat hakbang niya palabas ng mansyon, pakiramdam niya ay may bahagi ng sarili niyang iniiwan doon. Ang bahagi niyang naniwalang mamahalin siya ng pamilyang iyon kapag lalo pa siyang nagtiis. Pagdating nila sa labas, hindi agad sila sumakay sa kotse. Huminto si Vera sa gilid ng driveway at doon tuluyang napaupo sa isang sementadong bangko. Nanginginig ang mga kamay niya. Ma, lumuhod si Malaya sa harap niya. Patawarin mo ko. Ako ang nagdala sa inyo rito. Ako ang naniwala. Hindi, hinigbit na sabi ni Vera kahit umiiyak. Hindi mo kasalanan ng kasamaan ng ibang tao. Si Dato ay tumalikod sandali. Akala ni Malaya ay pinipigilan lang nito ang galit. Gunit nang makita niya ang mukha ng ama, doon niya nakita ang luha sa mga mata nito. Hindi malakas, hindi maingay, pero sapat para madurog siya. Pa! Tawag niya. Huminga ng malalim si Dato. Anak, kailan pa nagsimula ang ganito? Hindi agad nakasagot si Malaya. Iyon ang pinakamasakit na tanong. Dahil ang sagot ay hindi ngayong gabi nang. Matagal na. Sa bawat patawang insulto ni Octavia, sa bawat pananahimik ni Crisanto, sa bawat pagkakataong pinili niyang intinduhin sila kahit siya ang nasasaktan. Matagal na po, sa wakas ay inamin niya. Napapikit si Dato. Para bang mas masakit pa yun kaysa sa narinig niya sa loob. Bakit hindi mo sinabi? Kasi akala ko maayos pa. Akala ko kapag mas naging bait ako, kapag mas nagtiis ako, matatanggap nila ako. Ayokong isipin ninyong nabigo ako sa pinili kong asawa. Lumapit si Dato at yinakap ang anak. Malaya, ang pagkabigo ay hindi ang umalis sa taong nananakit. Ang pagkabigo ay ang kalimutan mong may tahanan kang babalikan dahil lang pinaniwalaan ka nilang wala kang halaga. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, humagulgol si Malaya sa dibdib ng ama. Hindi na niya itinago, hindi na niya kinimkim. Lumabas ang lahat, ang sakit ng pagkawala ng anak, ang hiya, ang pagod, ang takot na baka siya nga ang may mali, at ang matinding lungkot na ang lalaking pinalikasalan niya ay nakatayo lamang habang tinatapakan ng buong pagkatao niya. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo si Dato at kinuha ang cellphone niya. Tinawagan niya si Attorney Celestino, na tahimik nang lumabas sa mansyon at naghihintay sa di kalaunan, tila alam na tatawagin siya. Attorney, sabi ni Dato sa telepono, ituloy na natin bukas ng umaga. Sa kabilang linya, maingat ang sagot ni Celestino. Sir Donato, sigurado po ba kayo? Buong property po kasama ang loan obligations at penalties. Bayaran natin ng buo. Ayokong may butas. Ayokong may maikatwiran sila. Gusto ko legal, malinis, at tapos.
Napatingin si Malaya sa ama, hindi pa rin lubos maunawaan. Pa? Mahinang niyang tanong, ano pong ibig sabihin? Ibinalik ni Dato ang cellphone sa bulsa. Tumingin siya sa anak, at sa unang pagkakataon, nakita ni Malaya ang bahagi ng kanyang ama na tagal nitong itinago. Hindi ang yaman, kundi ang kakayahang tumayo sa mga taong mapangapi. Anak, matagal nang nakasangla ang mansyon na iyan. Matagal ko nang pinag-aaralan kung bibilhin ko dahil maganda sana ang lokasyon para sa isang training center na gusto ng mama mo. Pero nagdadalawang isip ako dahil ayokong may masabing ginagamit natin ang pera mo para makialam sa buhay mo. Napatakip ng bibig si Malaya. Mansyon nila, bibilhin niyo? Hindi agad sumagot si Dato. Tumingin muna siya sa ilaw ng bahay na ilang sandali pa lang ang nakalipas ay naging saksi sa kahiyaan ng pamilya nila. Hindi ko bibilhin para magyabang, sabi niya. Bibilhin ko para matapas na ang ilusyon nilang hindi sila kayang abutin ng consequences. Si Vera ay tahimik na lumapit sa asawa. Dato, siguraduhin mong hindi galit ang magdedesisyon. Tumingin si Dato sa kanya. Hindi galit, Vera. Hustisya. Sa loob ng mansion, patuloy pa rin ang party ngulit wala na ang dating saya. Maraming bisita ang nag-uwian ng maaga. Ang ilan ay nagbulungan tungkol sa sinabi ni Dato. Si Octavia ay pinilit tumawa at sabihin sa lahat na lasing lang daw sa emosyon ng pamilya ni Malaya, ngunit hindi niya maitago ang bahagyang kaba. Si Leandro ay tahimik na naupo sa study room, hawak ang isang baso ng tubig, habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang linyang sinabi ni Dato. Minsan nabibili ang bahay ng taong akala niya ay siya ang may-ari ng mundo. Kinabukasan, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, nasa dining table na ng bahay sa Batangas sina Dato, Vera at Malaya. Hindi nakatulog si Malaya. Namumugtog ang mga mata niya, ngunit kakaiba ang katahimikan sa mukha niya. Hindi na iyon katahimikan ng takot. Iyon ay katahimikan ng babaeng unti-unting nauunawaan na hindi niya kailangang manatili sa apoy para lang patunayang kaya niyang magtiis. Anak, sabi ni Vera habang inilalapag ang mainit na salabat sa harap niya. Ano man ang mangyari ngayon, huwag mong hayaang kainin ka ng paghihinggiti. Tumanggo si Malaya. Hindi po ako naghihinggiti, ma. Pagod lang po akong payagan silang saktan tayo. Dumating si Attorney Celestino pasado 8:00. Bitbit nito ang makapal na folder ng dokumento. Kasama niya ang 2 kinatawan ng bangko at isang notary public. Habang nag-uusap sila sa sala, unti-unting nalaman ni Malaya ang buong katotohanan. Hindi lamang pala simpleng may kaya ang kanyang ama. Isa itong negosyanteng piniling manatili sa likod ng entablado. Marami siyang tinulungang kumpanya noong nagsisimula pa lang. At sa paglipas ng panahon, lumago ang mga investments niya. Hindi siya sumikat dahil hindi niya hinangad iyon. Bakit po ninyo itinago? Tanong ni Malaya. Hindi galit kundi nasasaktan na hindi niya alam. Umupo si Dato sa harap niya. Dahil gusto kong malaman mo kung sino ang tunay na tao sa paligid mo kapag akala nilang wala kang maibibigay. At masakit man anak, kagabi nakita natin ang sagot. Hindi na nakapagsalita si Malaya. Ilang oras ang lumipas bago napirmahan ang lahat. Malinis ang transaksyon, legal, walang pananakot, walang shortcut. Sa oras na matapos ang proseso, ang dating mansyon ng mga Villarreal ay hindi na pag-aari ng pamilyang ipinagmamalaki ito sa harap ng lipunan. Hawak na ito ng Esguerra family. Bago sila umalis papuntang Pasig, tinawagan ni Crisanto si Malaya. Paulit-ulit, hindi niya sinagot. Pagkaraan ng ilang minuto, may dumating na mensahe. Malaya, let's talk. Mama went too far but don't make this bigger. Pamilya pa rin tayo. Matagal na tinignan ni Malaya ang mensahe. Pagkatapos ay pinatay niya ang cellphone. Pamilya, bulong niya sa sarili. Pero pinanood mo akong masira. Sumakay sila sa sasakyan ni Dato. Tahimik ang biyahe mula Batangas pabalik sa Maynila. Sa bawat poste ng kalsada, parang may naiwan na alaala si Malaya. Ang babaeng umaasang mamahalin siya. Ang asawang naniniwalang magbabago pa si Crisanto. Ang anak na natatakot magsumbong dahil ayaw mabigo ang magulang. Ngunit habang papalapit sila sa Villarreal Mansion, may bago ring nabubuo sa dibdib niya. Hindi ito yabang, hindi rin paghihinggiti.
ito ay lakas na tagal niyang hinahanap. Pagdating nila sa harap ng malaking gate, naroon pa ang ilang bulaklak at ilaw mula sa party kagabi. May mga baso pang hindi naalis sa gilid ng garden. Parang walang kamalay-malay ang bahay na sa loob ng isang gabi, nagbago na ang lahat. Binuksan ni Tomasito ang gate. Nagulat siyang nakita sina Dato, Vera, Malaya, Attorney Celestino at ang mga kinatawan ng bangko. "Ma'am Malaya," mahina niyang sabi. Numiting malungkot si Malaya. "Tomasito, nandyan ba sila?" Tumanggo siya. "Nandito po. Si Senyora galit mula pa kagabi. Si Sir Crisanto po, kanina pa kayo tinatawag." Huminga ng malalim si Dato. "Tawagin mo sila. Sabihin mong may bagong may-ari na ang bahay." Namutla si Tomasito. "Sir?" "Legal ang lahat," sabi ni Attorney Celestino. "Kailangan na naming makausap ang pamilya Villarreal." Habang naglalakad sila papasok, naramdaman ni Malaya ang bigat ng bawat hakbang. Kagabi pumasok siya sa mansyon na umaasang matatanggap ang kanyang pamilya. Ngayon bumalik siya hindi para magmakaawa, kundi para harapin ang katotohanan na matagal nang dapat inilandad. Sa sala, bumaba si Octavia mula sa hagdan. Nakasuot pa rin ng robe, halatang inis. Kasunod niya si Dariela na hawak ang cellphone, si Nika na nakakunot ang noo, at si Crisanto naggulat na gulat nang nakita ang dami ng kasama ni Malaya. "What is this?" Tanong ni Octavia, matalimang boses. Hindi siya sinagot agad ni Dato. Hinayaan niyang si Attorney Celestino ang magsalita. "Senyora Octavia Villarreal," formal na sabi ng abogado, "narito po kami upang ipaalam na ang property na ito, kasama ang outstanding loan obligations, penalties at attached rights, ay na-acquire na legally ng Esguerra Holdings as of this morning." Saglit na natahimik ang buong sala. Pagkatapos, tumawa si Octavia ng malakas. "It is impossible!" Tinignan siya ni Dato, kalmado pa rin. "Hindi imposible, senyora. Pinirmahan ko na." Nabitawan ni Dariela ang hawak niyang cellphone sa sofa. Si Nika ay napaatras. Si Leandro nakararating lamang mula sa study room na nigas sa kinatatayuan. Si Crisanto naman ay tumingin kay Malaya, puno ng gulat at takot. "Malaya, ano to?" Sa unang pagkakataon, hindi na nanginginig ang boses ni Malaya nang sumagot siya. "Ito, Crisanto, ang kinabukasan ng gabing pinili mong tumawa habang pinapahiya ang pamilya ko." Nanatili sa ere ang mga salitang yon ni Malaya na parang matalim na kutsilyong hindi basta-basta matatanggal sa dibdib ng mga Villarreal. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon, walang narinig kundi ang mahinang ungong ng aircon at ang kalansing ng maliit na kutsarang nabitawan ni Leandro sa platitong hawak niya. Ang bahay na ilang oras pa lang ang nakalipas ay puno ng tawanan, musika at pangmamaliit. Ngayon ay tila naging korte kung saan bawat mukha ay naghihintay ng hatol. Si Octavia ang unang nakabawi. Itinaas niya ang baba, inayos ang suot niyang silk robe at tinignan si Dato mula ulo hanggang paa, parang kahit hawak na nito ang dokumento ng bahay, hindi pa rin niya kayang tanggapin na nakatayo sa harap niya ang lalaking minura niya sa isip bilang hamak. "Hindi ako naniniwala," malamig niyang sabi. "Attorney Celestino, matagal ko na kayong kilala. Hindi basta-basta kayo papayag sa ganitong kalokohan. Paano mabibili ng taong ito ang mansyon namin sa isang gabi?" Hindi agad sumagot ang abogado. Binuksan niya ang folder at inilapag sa ibabaw ng center table ang mga dokumentong may tatak ng bangko, notaryo at pirma ni Dato. "Senyora Octavia," formal niyang sabi, "hindi po ito nangyari sa isang gabi. Matagal na pong nasa default status ang loan obligations ninyo. Matagal na rin pong may option for assignment ang bangko. Ang nangyari lamang kagabi ay nagbigay ng final instruction si Mr. Donato Esguerra para ituloy ang acquisition." "Mr. Donato Esguerra?" ulit ni Dariela, namumutla. "Esguerra Holdings? Wait, sila yung may warehouses sa Calabarazon, di ba?"
Napatingin si Octavia sa anak, parang pinipinilan niya tong magsalita pa. Ngunit huli na. Sa isang pangungusap ni Dariela, unti-unti nang bumukas sa sala ang katotohanang matagal itinago ng pamilya ni Malaya. Hindi sila duka, hindi sila umaasa, hindi sila mga taong walang laban. Pinili lamang nilang huwag magyabang. Si Crisanto naman ay tila hindi alam kung kay Malaya ba siya titingin o sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Ang mukha niyang dati puno ng kumpiyansa ay unti-unti nang napalitan ng pagkataranta. "Malaya, hindi mo sinabi sa akin." Napalingon si Malaya sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nang insulto, ngulit ang katahimikan sa boses niya ay mas mabigat kaysa galit. "Sinabi ko sa iyo kung sino ako, Crisanto. Anak ako ni na Papa at Mama. Babae akong nagtrabaho, nagmahal, nagtiis at naniwala. Ang hindi ko lang sinabi ay kung magkano ang pera ng pamilya ko. Dahil akala ko, hindi yun mahalaga sa taong pinakasalan ko." Napayuko si Crisanto, ngunit si Octavia ay tumawa, pilit at nanginginig. "Drama na naman. Kung mayaman pala kayo, bakit kayo umaastang kawawa? Bakit nagbibihis kayo na parang ordinaryong tao? Bakit nagpapakumbaba kayo na parang walang laman ang bank account ninyo?" Si Vera na tahimik lamang mula kanina, dahan-dahang humakbang sulurong. Wala siyang suot na mamahaling alahas, payak ang damit niya, may bahagyang pamumula pa ng mata mula sa pag-iyak kagabi. Ngunit nang tumingin siya kay Octavia, may dignidad na hindi kayang pantayan ng alinmang mamahaling damit. "Dahil hindi naman kami nahihiya maging ordinaryo," sabi ni Vera. "Kayo ang nahihiya sa ordinaryong tao. Iyon ang pagkakaiba natin." Napahunto si Octavia. Sandali siyang hindi nakasagot. Sa gilid ng sala, naroon si Aling Belenya, kunwari may mainaayos sa tray, ngunit malinaw na nakikinig. Nangingilid ang luha niya, hindi dahil masaya siyang may pinapalayas, kundi dahil sa tagal ng kanyang pagsisilbi sa bahay na yon, ngayon lamang siya nakakita ng taong tumayo sa harap ni Octavia nang hindi bumababa ang tingin. Si Tomasito naman ay nasa bukana ng garden, tahimik ngulit nakataas ang ulo. Para sa kanya, parang hindi lamang pamilya Esguera ang nakakamit ng hustisya, kundi pati ang lahat ng tauhing minsang sinigawan at pinahiya sa loob ng mansyon na yon. Sigaw ni Octavia nang bumalik ang tapang niya. "This is our ancestral home!" Hindi po ito ancestral home ayon sa records. Nabili po ito ng pamilya Villarreal noong panahon ng inyong asawa gamit ang corporate loan. At dahil na-collateralize po ang property, may karapatan ang bangko na ilipat ang ownership sa buyer na sasalo at magbabayad ng obligations. Si Leandro ay napaupo sa sofa. Nanginginig ang kamay niyang humawak sa noo. "Octavia," mahinang sabi, "sinabi ko na sa'yo noon. Sinabi kong huwag na nating dagdagan ng utang para lang matustusan ng parties. Sinabi kong ibenta na natin ang ibang assets." Biglang binalingan siya ni Octavia. "Manahimik ka, Leandro. Huwag mo akong sisihin sa harap ng mga taong ito." "Mga taong ito?" ulit ni Leandro, napatingin kay Dato at Vera. "Sila ang mga taong pinahiya mo kagabi at ngayon sila ang may hawak ng bahay na ipinagyabang mo." Napanganga si Dariela. Bihira niyang marinig ang amang lumalaban kay Octavia. Si Nika naman ay dahan-dahang umatras, tila naghahanap ng pagkakataong makatakas sa eksena na hindi na niya kayang gawing biro. Kagabi, isa siya sa pinakamalakas tumawa. Ngayon, hindi niya maiangat ang mukha niya kay Malaya. Lumapit si Crisanto kay Malaya, ngunit agad na humarang si Dato. Hindi marahas, hindi nananakot, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi na niya hahayaang basta lapitan ng anak niya ang lalaking hindi ito pinrotektahan. "Sir," sabi ni Crisanto, pilit na nagpapakumbaba, "please, kailangan ko lang makausap ang asawa ko." Sumagot si Dato ng tahimik. "Nang kailangan kang maging asawa, pinili mong maging anak ng nanay mo."
Parang sinampal si Crisanto sa sinabi na paatras siya, hindi dahil hinipo siya, kundi dahil tumama sa kanya ang katotohanang matagal niyang iniwasan. Malaya, pakiusap ni Crisanto, alam mong hindi ako ganun. Na-pressure lang ako. Hindi ko alam na aabot sa ganun si Mama. Tumingin si Malaya sa kanya ng matagal. Sa mukha ng asawa, nakita niya ang takot. Ngulit ang tanong sa puso niya, takot ba itong mawala siya? O takot itong mawala ang karangyaan? Hindi mo alam? Tanong niya. Noong dinala ang apiron, hindi mo alam? Noong hinarang ako ni Nika, hindi mo alam? Noong sinabi ng mama mo na pamilya kami ng katulong, hindi mo alam? Noong nagngumiti ka, Crisanto, hindi mo rin alam? Hindi makasagot si Crisanto. Kumurap siya ng ilang beses, tila naghahanap ng lusot, ngunit wala na siyang makitang salita na hindi magmumukhang kasinungalingan. Pagod na ako, dagdag niya. Pagod na akong intindihin ang pananahimik mo. Pagod na akong gawing dahilan ng pagmamahal para tanggapin ang kawalan mo ng paninindigan. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Crisanto. Uuwi ako kina Mama at Papa at kakausapin ko ang abogado tungkol sa legal separation. Sa unang pagkakataon, tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Crisanto. Legal separation? Hindi mo pwedeng gawin yan dahil lang sa isang gabi. Hindi ito dahil lang sa isang gabi. Sagot niya, ito ay dahil sa bawat araw na pinili mong hayaang mangyari ang ganitong gabi. Si Octavia ay biglang sumingit, hindi pa rin matanggap na ang usapan ay hindi na umiikot sa kanya. Legal separation? Ang kapal naman ng mukha mo, pagkatapos kang pakasalan ng anak ko kahit hindi kami ka-level. Enough! Biglang sigaw ni Leandro. Natahimik ang lahat. Tumayo si Leandro. Hindi matatag ang tindig niya, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya tumingin kay Octavia para humingi ng permiso bago magsalita. Tama na, Octavia. Tingnan mo ang ginagawa mo. Nawalan na tayo ng bahay, mawawalan pa tayo ng natitirang dangal kung magpapatuloy ka. Dangal? Mapait na tawa ni Octavia. Dangal ang tawag mo sa pagpapahiya sa atin? Hindi tayo pinahiya ng Esguera. Tayo ang nagpahiya sa sarili natin. Parang lalong nag-init ang mukha ni Octavia, hindi niya matanggap na sariling asawa ay lumalaban na sa kanya. Ngulit bago pa siya makapagsalita muli, tumunog ang cellphone ni Dariela. Sunod-sunod na notification. Nang tingnan niya ito, nanlaki ang mata niya. Ma'am, mahinang sabi. Ano na naman? Iritadong tanong ni Octavia. I think may nag-upload ng clip kagabi. Agad na inagaw ni Octavia ang cellphone. Sa screen, makikita ang maikling video kung saan hawak ni Vera ang apiron at naririnig ang boses ni Octavia. Pamilya kayo ng mga katulong. Sa comments, nagsisimula ng dumagsa ang galit ng mga tao. May mga nakakakilala sa Villarreal. May mga dati nilang supplier na nagkwento rin ng karupitan sa kanila. May dating empleyado na nagkwento rin ng karupitan sa kanila. May mga kaibigan ni Dariela na biglang nagtatag ng iba. Delete this, sigaw ni Octavia. Dariela, call someone, i-report ninyo yan. Hindi ko po upload yan. Depensa ni Dariela, nanginginig. Baka sa isang guest galing, hindi ko kontrol. Si Doktora Samira, nakasama rin ni Malaya at kanina pang tahimik sa may pinto, nagsalita na. Hindi ninyo makokontrol ang lahat, lalo na kapag masyado ng maraming taong nakakita ng totoo. Binalingan siya ni Octavia. Ikaw ang nag-record. Kumuha ko ng ebidensya para proteksyonan ng kaibigan ko, sagot ni Samira, pero hindi ako ang nag-upload, mukhang hindi lang ako ang nakonsensya kagabi. Si Attorney Celestino ay muling nagsalita upang ibalik sa usapan ang dahilan ng pagpunta nila. Senyora, Sir Leandro, ayon sa proseso, bibigyan po kayo ng sapat na panahon upang kunin ang inyong personal belongings. Ngunit ang kontrol ng property ay nasa bagong owner na. Hindi po kasama sa pwede ninyong kunin ang fixtures, built-in pieces at assets na sakop ng property transfer. Pinalalayas ninyo kami? Tanong ni Octavia, nanginginig na sa galit. Hindi namin kayo itatapon na parang basura, sabi ni Dato. Hindi kami katulad ninyo. Bibigyan namin kayo ng oras, pero hindi na kayo maaaring maghari-harian dito.
Lumapit si Vera kay Aling Belenya na hindi na napigilan ng pagluha. Aling Belenya, malumanay niyang sabi, "Kung gusto ninyong manatili, mananatili kayo. Hindi kayo mawawalan ng trabaho. Ikaw Tomasito, lahat ng staff na gusto pang magtrabaho ng marangal, kakausapin namin kayo ng maayos. May kontrata, may tamang sahod, may pahinga." Napatingin si Aling Belenya kay Octavia pagkatapos kay Vera. Parang hindi siya makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang utusan, pagalitan at tawaging Belenya na parang gamit lang sa kusina. Ngayon may tumatawag sa kanya bilang tao. "Salamat po, Ma'am Vera," nanginginig niyang sabi. Nakita iyon ni Malaya at kahit mabigat ang sitwasyon, may munting init na bumalik sa dibdib niya. Ang lugar na dating puno ng takot para sa mga katulad ni na Aling Belenya at Tomasito ay maaaring maging ibang klasing tahanan. Ngunit hindi pa tapos ang ahaw. Biglang lumapit si Nika kay Octavia at bumulong ngunit sapat ang lakas para marinig ni Malaya. "Tita, sabihin nating inagaw nila, sabihin nating blackmail, magpa-press statement tayo, kaya pa nating baligtarin ito." Tumingin si Malaya kay Nika. "Hanggang ngayon, kasinungalingan pa rin ang naiisip mo." Napatiglak si Nika. "Wala kang alam sa damage control." "May alam ako sa dignity," sagot ni Malaya, "at iyon ang hindi ninyo makontrol." Lumakad si Malaya papunta sa gitna ng sala, doon mismo sa lugar kung saan kagabi ay pinagtawanan ang kanyang ina. Doon mismo sa sahig kung saan sinadya ni Dariela na magpatapon ng juice. Yumuko siya sandali at tinignan ang makintab na tiles. Parang naririnig pa niya ang tawanan. Parang nakikita pa niya ang apron sa nanginginig na kamay ni Vera. Ngunit sa halip na lamunin siya ng alaala, tumayo siya ng mas tuwid. "Papa," sabi niya, "ano po ang plano ninyo sa bahay?" Tumingin si Dato kay Vera, may matagal na silang pangarap, ngunit ngayon lamang tila nagkaroon ng malinaw na anyo. Gusto ng mama mo noon pa na magkaroon ng lugar para sa mga kasambahay, single mothers at mga batang walang pambayad sa training. Isang lugar kung saan matututo sila ng skills, financial literacy at karapatan nilang bilang manggagawa. Napaluha si Vera sa sinabi niya. "Akala ko matagal pa yun." "Hindi na. Kung papayagan si Malaya, siya ang tutulong sa atin ayusin ang lugar." Tumingin sa kanya ang anak niya. Sa unang pagkakataon mula nung naglaglag ang kanyang dinadalang sanggol, may layuning bumalik sa mga mata niya. Hindi ito simpleng proyekto. Para sa kanya, ito ay paraan para baguhin ang kahulugan ng bahay na nanakit sa kanila. "Papayagan po ako," sagot ni Malaya, "pero gusto kong unahin ang staff. Gusto kong marinig muna ang kwento nila." Tumanggi si Dato. "Tama yan." Si Octavia, na narinig ang usapan, muling sumigaw. "You are turning our home into some charity shelter?" Tumingin si Vera sa kanya. "Hindi shelter, sentro ng pagbangon." "Hindi ninyo ito magagawa," sigaw ni Octavia. "Naibenta na ninyo ito bago pa namin binili," sagot ni Dato. "Hindi sa papel, kundi sa bawat maling desisyon, bawat utang, bawat kasinungalingan, at bawat taong tinapak ninyo para magmukhang mataas kayo." Wala nang naisagot si Octavia. Sa unang pagkakataon, ang yabang niya ay walang makapitan. Dumating ang ilang tauhan ng bangko upang isecure ang formal turnover. Hindi naman pinalayasan agad sa araw na iyon ang mga Villarreal. Binigyan sila ng 3 araw upang ayusin ang kanilang personal na gamit alinsunod sa payo ng abogado. Ngunit malinaw na hindi na sila ang may kontrol. Hindi na kay Octavia umiikot ang bawat utos. Hindi na siya ang huling salita sa mansyon. Habang inaayos ni Attorney Celestino ang mga papeles, hinatak ni Crisanto si Malaya sa gilid, ngunit bago pa man siya makalayo, huminto si Malaya. "Dito lang tayo mag-usap, wala na akong kailagang itago." Napalunok si Crisanto. "Please, don't leave me. I can fix this. Kakausapin ko si Mama." Crisanto, malungkot na sabi ni Malaya. "Ang problema, hinihintay mo pang kausapin ang mama mo bago mo malaman kung tama o mali ang ginawa ninyo." Napaluha ang lalaki. "Mahal kita. Baka mahal mo ako kapag tahimik ako. Baka mahal mo ako kapag pinapatawad kita agad. Baka mahal mo ako kapag hindi kita piniling panagutin. Pero hindi mo ako minahal noong kailangan kong ipagtanggol." Hindi iyon nasagot ni Crisanto.
Napaupo siya sa armrest ng sofa, hawak ang noo, parang ngayon lamang niya naramdaman ang bigat ng lahat. Sa labas, unti-unti nang dumidilim. Hindi pa man tapos ang araw, tila lumipas na ang isang buong taon sa buhay ni Malaya. Nang lumabas siya sa veranda, nakita niya si Dato na nakatingin sa garden. Lumapit siya rito. "Pa," sabi niya, "natatakot pa rin po ako." Tumingin sa kanya ang ama. "Sa alin?" "Sa mangyayari pagkatapos nito, sa sasabihin ng tao, sa legal process, sa pag-iisa." Ngumiti ng malungkot si Dato. "Ang tapang anak, hindi ibig sabihin wala ka ng takot. Ibig sabihin, hindi natakot ang nagdedesisyon para sa'yo." Tumulo ang luha ni Malaya. Ngulit sa pagkakataong iyon, hindi iyon luha ng pagkatalo. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang oras ng paglisan ng mga Villareal. May 2 truck sa labas para sa kanilang personal na gamit. Wala ng red carpet, wala ng bisitang pinapahanga, wala ng musikang nagpapanggap na masaya ang loob ng bahay. Si Dariela ay nakasuot ng shades, kahit makulimlim ang panahon, pilit itinatago ang namamagang mata. Si Naika ay hindi nagpakita, nagpadala lamang ng mensaheng kukunin na lang daw niya ang gamit niya sa ibang araw. Si Leandro ay tahimik na nagpasalamat kay Dato sa pagbibigay ng oras, at sa unang pagkakataon, yumuko siya, hindi bilang taong napahiya, kundi bilang taong umaming mali siya. Si Octavia ang huling lumabas. Suot pa rin niya ang mamahaling damit, ngulit wala na ang dating kinang ng mukha niya. Nang madaanan niya si Vera, huminto siya. "Masaya ka na?" tanong niya, puno ng pait. Tiningnan siya ni Vera ng diretsyo. "Hindi ako masaya sa pagbagsak ninyo. Masaya lang ako na hindi na ninyo masasaktan ang anak ko sa loob ng bahay na ito." Akma sanang sasalita si Octavia nang hawakan siya ni Leandro sa braso. "Tama na," sabi nito. "Wala na tayong dapat patunayan." Lumabas si Octavia nang hindi lumilingon. Si Crisanto ang huling naiwan sa pintuan. Hawak niya ang framed wedding photo nila ni Malaya. Ilang sandali niya itong tinitigan bago dahan-dahang ibinaba sa maliit na mesa malapit sa foyer. "Malaya," sabi niya, halos babulong, "patawarin mo ako balang araw." Tumingin sa kanya si Malaya. Walang galit sa mukha niya, ngunit wala na rin ang dating lambot na umaasang magbabago siya sa isang yakap lamang. "Balang araw siguro, pero hindi ngayon at hindi kapalit ng pagbabalik ko." Tumanggo si Crisanto, luhanan, at tuluyang lumabas. Nang magsara ang malaking pinto, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Hindi iyon katahimikan ng takot, iyon ay katahimikan ng isang lugar na naghihintay ng panibagong kahulugan. Lumapit si Vera sa gitna ng sala at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Malaya. Si Dato naman ay tumayo sa kabilang tabi niya. Sa paligid nila, naroon sina Aling Belenia, Tomasito, Gimo, at ilan pang staff na hindi pa alam kung ano ang magiging buhay nila ngayong mula. Ngunit sa unang pagpakataon ay may pag-asa na hindi na sila sisigawan sa bawat kapagkakamali. "Anak," sabi ni Vera, "handa ka na ba?" Tumingin si Malaya sa dating entablado kung saan pinahiya ang kanyang pamilya. Naalala niya ang boses ni Octavia, ang tawa ni Dariela, ang ngisi ni Crisanto. Ngunit pagkatapos niyon, naalala rin niya ang kamay ng kanyang ama sa balikat niya, ang yakap ng kanyang ina, at ang katotohanang hindi natatapos ang buhay sa isang gabing puno ng kahihiyan. "Handa na po," sagot niya. At sa bahay na minsang ginamit upang ipamukha sa kanila na mababa sila, nagsimula ang unang hakbang ng kanilang pagbangon. "Handa na po," sagot ni Malaya. At sa bahay na minsang ginamit upang ipamukha sa kanila na mababa sila, nagsimula ang unang hakbang ng kanilang pagbangon. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw matapos tuluyang lisanin ng mga Villarealang mansyon. Kahit na nasa pangalan na ng pamilya Isguera ang bahay, hindi ibig sabihin ay agad ding nabura ang bigat ng mga nangyari roon. Sa bawat sulok may naiwang alaala. Sa malaking sala kung saan tumayo si Octavia at ipinahiya ang magulang ni Malaya, tila naririnig pa rin ang malamig nitong boses.
Sa tabi ng dessert table, parang nandoon pa rin ang takot ng batang waiter na si Gimo nang matapon ng juice. Sa may pinto ng kusina, naaalala pa ni Aling Belenya kung ilang beses siyang pinatahimik habang may gustong ipagtanggol. Kaya nung unang linggo, hindi agad pinarenovate ni Dato ang buong bahay. Sa halip, pinatawag niya ang lahat ng natitirang staff. Hindi siya naupo sa malaking upuan ni Octavia sa dulo ng hapag. Hindi rin siya nagbigay ng utos na parang bagong hari ng mansyon. Umupo siya sa gitna ng dining area kasama sina Vera at Malaya, kapantay ang mga taong dati nakatayo lamang habang nagsisilbi. Naroon si Aling Belenya, ang kusinera. Naroon si Tomasito, ang hardinero. Naroon si Gimo, ang batang waiter na pansamantala lamang sana ang trabaho, pero ilang buwan nang walang malinaw na kontrata. Naroon din sina Lori, ang labandera, Mang Isko, ang dating driver, at si Pamela, isang tahimik na assistant sa events office na madalas pagalitan ni Dariela kahit hindi naman sakop ng trabaho niya ang personal errands nito. Tumayo si Dato at tumingin sa kanila isa-isa. "Hindi ko alam lahat ng pinagdaanan ninyo sa bahay na ito," sabi niya. "Pero simula ngayon, walang sisigawan dito ng walang dahilan. Walang papatrabahuhin ng walang tamang bayad. Walang ituturing na mababa dahil lang naglilinis, nagluluto, nag-aalaga ng halaman o nagbubuhat ng gamit." Tahimik ang lahat. Para bang hindi nila alam kung paniniwalaan ba iyon. Si Aling Belenya ang unang nagsalita. "Sir, pasensya na po kung tatanungin ko. Matagal na po kasi kaming sanay sa pangako. Ano po bang mangyayari sa amin?" Lumapit si Vera sa kanya at inabot ang kamay ng matanda. "Belenya, kung gusto mong manatili, mananatili ka. Pero hindi ka na kusinera lang dito. Gusto kong ikaw ang mamuno sa kitchen training kapag natuloy ang plano naming center. Maraming babae ang pwedeng matuto sa'yo." Napakurap si Aling Belenya, parang hindi niya agad naintindihan. "Ako po? Magtuturo?" "Oo," sagot ni Vera. "Hindi basta marunong ka lang magluto. Marunong kang magtiis, umunawa, at mag-alaga kahit ikaw ang hindi inaalagaan. Mas mahalaga yon kaysa recipe." Doon na napaiyak si Aling Belenya. Si Tomasito naman ay napatingin sa labas, sa hardin na dating puro ornamental plants lamang na bawal hawakan ng staff maliban kung maglilinis. "Ma'am Lithra," mahina niyang sabi, "kung gagawin niyo pong training center ito, pwede po bang magkaroon ng taniman? Kahit maliit lang. May alam po ako sa gulay. Sayang po kasi ang lupa sa likod." Ngumiti si Dato. "Hindi maliit. Gagawin nating maayos na urban farm. Ikaw ang bahala." Sa unang pagkakataon mula nung nabili nila ang mansion, nakaramdam si Malaya ng kakaibang ginhawa. Hindi pala kailangang burahin ng buong bahay upang mabago ang kahulugan nito. Minsan, kailangan lamang baguhin kung sino ang pinapakinggan sa loob. Ngunit habang abala ang lahat sa plano, nangatili pa ring mabigat ang dibdib ni Malaya. Sa umaga, kaya niyang makipag-usap sa contractors, mag-sketch ng bagong layout at magdesisyon kung aling pade ang aalisin para maging mas maliwanag ang bating madilim na receiving room. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, bumabalik ang mga alaala. Minsan napapahinto siya sa gitna ng sala at parang nakikita niya ang ina na hawak ang apron. Minsan naman paggising niya, naririnig niya sa isip ang boses ni Crisanto. "Relax ka lang. Program lang ito." Iyon ang hindi madaling burahin. Isang hapon, nadatnan siya ni Doktora Samira sa dating library ng mansion. Nakaupo si Malaya sa sahig, napapalibutan ng lumang katalog, floor plans at listahan ng mga kailangang bilhin para sa bagong center. Ngunit hindi niya binabasa ang mga ito. Nakatingin lamang siya sa walang laman na pader. "Malaya," tawag ni Samira, marahan. "Kanina pa kita hinahanap." Napalingon siya at pilit ngumiti. "Sorry, nag-iisip lang ako kung gagawin nating counseling room itong library." Umupo si Samira sa katabi niya. "Counseling room para sa iba o para sa'yo?" Hindi sumagot si Malaya. "Hindi porket nakuha na ninyo ang bahay tapos na ang sakit. Minsan nga, kapag tapos na ang laban sa labas, saka nagsisimula ang laban sa loob."
Napayuko si Malaya. Akala ko kapag nakaalis na sila magiging okay na ako. Pero bakit parang bumibigat pa rin? Dahil ngayon ka palang ligtas makaramdam. Sagot ni Samira. Noon puro survival ka. Ngayon may oras ka nang maalala kung gaano kasakit ang lahat. Napaiyak si Malaya. Tahimik lamang noong una. Pagkatapos ay unti-unting lumakas. Hindi tulad ng iyak niya noong gabing umalis sila sa party. Ito ay iyak ng babaeng matagal nang nag-iipon ng sarili sa loob ng dibdib. Hindi ko mapatawad ang sarili ko, sabi niya. Dinala ko sila rito. Pinaniwala ko si Mama na baka tanggapin na sila. Pinabayaan kong makapasok sila sa lugar kung saan sila pahihiyain. Hinawakan ni Samira ang kamay niya. Hindi ikaw ang nagpahiya sa kanila. Sila Octavia ang gumawa noon. At ang pagmamahal mo sa asawa mo noon, hindi kasalanan. Naniwala ka nang. Iba iyon sa pagiging tanga. Pero bakit parang ako pa rin ang may sala? Dahil sanay kang akuin ng sakit para hindi lumaki ang gulo, sagot ni Samira. Pero Malaya, hindi lahat ng gulo kailangan patahimikin. May mga gulong kailangang harapin para hindi na maulit. Mula noon, pumayag si Malaya na tulungan siya ni Samira sa proseso ng paghilom. Hindi ito naging mabilis. May mga araw na kaya niyang tumawa habang kausap sina Vera at Aling Belenia sa kusina. May mga araw din na ayaw niyang bumangon dahil pakiramdam niya ay nabigo siya bilang asawa, bilang anak, at bilang babae. Ngunit unti-unti, natutunan niyang ang pag-alis sa maling pagsasama ay hindi kabiguan. Minsan, iyon ang unang tunay na panalo. Samantala, nagsimula na ang pagbabago ng mansyon. Tinanggal ang mabibigat na kortinang kulay burgundy na nagpapadilim sa sala. Binuksan ng malalaking bintana upang pumasok ang araw. Ang dating stage kung saan nagsalita si Octavia ay ginawang maliit na platform para sa lectures at skills demonstration. Ang ballroom na dating para sa mga party ng socialites ay ginawang training hall. Ang lumang wine room ay ginawang storage ng sewing machines, cooking tools at starter kits para sa mga trainees. Tinawag nila ang lugar na Silong Esguera Center. Bakit silong? Tanong ni Gimo isang araw habang tumutulong maglipat ng upuan. Si Vera ang sumagot. Dahil ang silong, pinupuntahan kapag kailangan mo ng pahinga sa init, ulan o takot. Hindi ito palasyo, hindi rin ito lugar para ipagyabang. Silungan ito. Ang unang batch ng trainees ay hindi marami, 14 lamang sila. Ngunit bawat isa ay may kwento. Naroon si Iliana Cortez, isang single mother na dating waitress sa maliit na karinderya, ngunit nawalan ng trabaho matapos magsara ang pinapasukan niya. Lagi niyang bitbit ang anak niyang si Miko, isang 4 na taong gulang na batang mahilig gumuhit sa likod ng lumang resibo. Naroon si Ramilio Dacanay, dating driver na nawalan ng lisensya pansamantala dahil na aksidente habang ipinipilit ng amo niyang magmaneho kahit puyat. Gusto niyang matutong magnegosyo ng maliit na delivery service. Naroon din si Isabel Natividad, 17 taong gulang, anak ng labandera, matalino sa math at drawing, ngunit muntik nang tumigil sa pag-aaral dahil walang pang-tuition. Sa unang orientation, si Malaya ang nagsalita. Nakaupo sa harap niya ang mga taong may sari-saring lungkot, pagod at pangarap. Napatingin siya sa lumang chandelier na hindi nila tinanggal kundi pinalinis lamang. Noon, simbolo iyon ng yabang. Ngayon, gusto niyang maging simbolo ng liwanag. Hindi po kayo nandito para kaawaan, sabi ni Malaya. Nandito kayo dahil may kakayahan kayo. Ang trabaho, kahit anong klase pa yan, ay hindi nakakababa. Ang nakakababa ay ang mundong nagpaparamdam sa inyo na wala kayong karapatang umangat. Tahimik ang hall. Pagkatapos ay unang pumalakpak si Tomasito. Sumunod si Aling Belenia. Hanggang sa lahat ay pumalakpak na rin. Ngunit habang unti-unting umaangat ang Silong Esguera Center, hindi naman tumitigil ang mga dating kontrabida sa paggalaw.
Sa inuupahang kondo na nilipatan nila, hindi matanggap ni Octavia na ang dati ng tahanan ay naging sentro para sa mga taong dati niyang tinawag na mababang uri. Naging mas maigsi ang pasensya niya, mas mapait ang pananalita at mas malakas ang paninisi kay Leandro. Kung hindi ka naging mahina, hindi tayo aabot dito, sigaw ni Octavia isang gabi habang naghahagis ng lumang invitation card sa mesa. Kung hindi mo pinabayaan ang accounts, hindi tayo maaagawan. Napagod na si Leandro. Octavia, hindi tayo naagawan. Nabaon tayo dahil ayaw mong aminin na hindi na natin kaya ang lifestyle mo. Lifestyle ko? Ulit ni Octavia. Pangalan natin ang prinotektahan ko. Hindi pangalan ang prinotektahan mo. Pride mo. Si Dariela naman ay hirak na hirap tanggapin ang pagbagsak. Dati, ang background ng videos niya ay grand staircase at mamahaling paintings. Ngayon, umiiwas siya sa video calls dahil kita ang sikip ng kondo. Nawala ang ilang sponsorships niya nang kumalat ang video ng pangmamaliit nila. Ang iba, diretsahang nagsabi na ayaw nilang ma-associate sa issue. Si Nika, gaya ng inaasahan, hindi tumigil. Gumawa siya ng anonymous posts online na nagsasabing ginagamit daw ng pamilyang Esguera ang mga mahihirap para magmukhang mabait. May mga paratang na hindi raw totoong libre ang training at may kapalit daw na trabaho sa mga negosyo ni Dato. Hindi agad kumalat ng malakas, ngunit sapat ito para magsimulang magtanong ang ilang tao. Isang umaga, dumating si Pamela sa opisina ni Malaya sa center, hawak ang cellphone. Ma'am, kailangan niyo pong makita ito. Binasa ni Malaya ang post. Hindi siya nagulat na may paninira. Ang ikinagulat niya ay may ilang taong naniwala agad. Gusto po ba ninyong ipatake the coup? Tanong ni Pamela. Hindi muna, sagot ni Malaya. Maglalabas tayo ng transparency report. Ipakita natin ang program, gastos, donors at testimonies ng trainees. Hindi tayo lalaban ng kasinungalingan sa insulto. Lalaban tayo ng katotohanan. Tinawag niya sina Dato, Vera, Samira, Aling Belenya, Tomasito, Iliana, Ramilio at Isabel. Hindi niya sila pinilit magsalita, ngunit isa-isa silang nagboluntaryo. Si Iliana ang unang nagbigay ng testimony video. Nakaupo siya sa kitchen training area, bit-bit ang anak. Hindi po ako binayaran para magsalita, sabi niya sa kamera. Tinuruan po nila akong gumawa ng packed meals na pwede kong ibenta. Binigyan din nila ako ng costing lesson. Dito ko unang naramdaman na hindi hadlang ang pagiging single mother para magsimula ulit. Si Ramilio naman ay nagpakita ng notebook niya, puno ng computation at delivery routes. Hindi po limos ang binigay nila sa akin. Tinuruan nila akong magplano. Iba po yun. Si Isabel naman ay mahiyain sa umpisa, pero nang magsalita, maraming naantig. Akala ko hanggang pangarap na lang ang architecture, pero sabi ni Ate Malaya, ang batang marunong mangarap, kailangang bigyan ng mesa, lapis at pagkakataon, hindi lang awa. Lumakas ang suporta sa center. Maraming dating kasambahay at ordinaryong manggagawa ang nagpadala ng mensahe. May mga negosyong nag-aalok ng internship para sa trainees. May mga guro na gustong mag-volunteer. Ngulit para kay Malaya, ang pinakamahalaga ay hindi ang papuri. Ang mahalaga, hindi natabunan ng kasinungalingan ang tinig ng mga taong dapat marinig. Sa gitna ng lahat ng ito, nakilala niya si Gabriel Sarmiento. Dumating si Gabriel bilang volunteer architect na rekomendado ng isang kaibigan ni Samira. Simple lang ang pananamit nito, white shirt, denim jacket at lumang messenger bag na puno ng sketches. Hindi siya tulad ng mga lalaking sanay magpa-impress. Tahimik siya, maingat magsalita at laging nakikinig muna bago magbigay ng opinyon. Unang pagkikita nila sa garden. Sinusukat ni Malaya ang bakanteng espasyo sa likod ng mansyon, habang si Tomasito ay nagtuturo kung saan pinakamagandang maglagay ng greenhouse. Kung dito ilalagay ang greenhouse, sabi ni Gabriel habang nakatingin sa drawing, kailangan nating siguraduhin na hindi matatabunan ng pader ang araw sa hapon. Sayang ang tanim. Napatingin si Malaya sa kanya. Architect ka pero tanim ang unang napansin mo. Ngumiti si Gabriel.
Lumaki ako sa bahay na ang nanay ko kinakausap ang petsay bago diligan. Natuto akong respetuhin ang halaman. Natawa si Tomasito. Ay, magkakasundo tayo, sir. Mula noon, naging bahagi si Gabriel ng renovation. Hindi siya nanghihimasok sa buhay ni Malaya. Hindi niya tinanong agad ang tungkol kay Crisanto kahit alam niyang laman ng balita ang nangyari. Hindi siya nagpakitang parang tagapagligtas. Sa halip, tumulong siya magbuhat ng kahoy, mag-adjust ng layout at makinig ng plano ng trainees. Minsan, nadatnan niya si Malaya na mag-isang nakatayo siya dating entablado ng ballroom. Dito ba nangyari? Tanong niya, marahan. Hindi na kailangang itanong kung ano. Alam ni Malaya. Oo, dito nagsalita si Octavia. Gusto mong ipatanggal natin ang platform? Matagal na tumingin si Malaya sa sahig. Nung una, oo, gusto kong burahin lahat. Pero ngayon, iniisip ko, baka mas maganda kung hindi natin ibura. Gawin natin itong lugar kung saan magsasalita ang mga dating pinapatahimik. Tumanggo si Gabriel. Then we make it stronger. Hindi para sa kanya, para sa kanila. Doon nagsimula ang respeto ni Malaya sa kanya. Hindi pag-ibig agad, hindi kilig na minadali, kundi respeto. At para sa babaeng matagal na hindi pinakinggan, napakalaking bagay ng lalaking marunong makinig. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Silong Esguera Center ay nagkaroon ng unang graduation ceremony para sa trainees. Hindi magarbo ang handa, ngunit mainit at masaya. Si Vera ang nagluto ng pansit at puto. Si Aling Belenya ang nagdemo ng signature sauce niya. Si Tomasito ang nag-ayos ng bulaklak mula sa sariling garden. Si Dato ang nagbigay ng certificates, hindi mula sa mataas na entablado kundi sa gitna ng mga tao. Dumalo rin ang ilang taga-City Hall, pati ilang journalists na interesado sa transformation ng dating Villarreal Mansion. Si Malaya ang pinakiusap na magsalita. Nang tumayo si Malaya sa platform, sandali siyang kinabahan. Naroon sa harap niya ang mga trainees, staff, volunteers, kanyang mga magulang, si Samira at si Gabriel. Sa likod ng hall, hindi niya inaasahang makita si Crisanto. Nakasuot ito ng simpleng polo, malayo sa dating porma. Hindi ito lumapit, nakatayo lamang siya, tahimik na nakikinig. Huminga ng malalim si Malaya. May mga lugar, sinabi niya, na hindi maganda ang alaala sa atin. May mga bahay na kahit maganda ang ilaw, madilim dahil sa mga salitang binitiwan doon. May mga sahig na minsang nakasaksihan ng kahihiyan ng tao, pero natutunan ko po, hindi laging kailangang iwanan ang lugar na nanakit. Minsan, kailangang itong baguhin hanggang hindi na makilala ng sakit. Tahimik ang lahat. Ang bahay na ito ay dating ginamit para ipamukha sa mga tao kung sino raw ang mataas at sino raw ang mababa. Ngayon, gusto naming patunayan na walang mababang trabaho kapag marangal ang taong gumagawa. Walang mababang pamilya kapag puno ng pagmamahal. At walang taong dapat yurakan dahil lang wala siyang mamahaling apelido. Napaluha si Vera. Si Dato ay yumuko, pinipigilan ng emosyon. Si Aling Belenya ay hindi na nagtago ng pag-iyak. Si Isabel ay mahigpit na hawak ang certificate niya. Sa likod, si Crisanto ay nakatingin kay Malaya na parang ngayon lamang niya lubusang nakita ang babaeng pinakasalan niya. Hindi mahina, hindi kawawa, hindi babaeng kailangang itago sa likod ng apelido ng Villarreal. Isa siyang babaeng matagal na palang matatag, ngunit pinagod lamang ng mga taong dapat sanay nagmahal sa kanya. Pagkatapos ng programa, hindi lumapit si Crisanto. Umalis din siya bago matapos ang kainan. Nakita siya ni Gabriel mula sa malayo, ngunit hindi niya binanggit kay Malaya. Alam niyang may mga multo ng nakaraan na hindi kailangang habulin sa mismong araw ng pagdiriwang. Gabi na nang natapos ang lahat. Isa-isa nang umuwi ang mga bisita. Naiwan si Malaya sa garden, nakatingin sa greenhouse na halos tapos na. Lumapit si Vera at inabutan siya ng tasa ng salabat. "Pagod ka?" tanong ng ina. "Opo," sagot ni Malaya, "pero magaan." Ngumiti si Vera. Iyan ang pagod na may patutunguhan. Maya-maya, lumapit si Dato. "Anak, proud ako sa'yo." Napatingin siya sa ama. "Dahil po sa center?"
Dahil hindi mo hinayaang gawing bato ang puso mo, sagot ni Dato. Madaling gumanti kapag nasaktan. Mas mahirap bumuo. Pinili mong bumuo. Napaluha si Malaya, ngulit ngumiti siya habang umiiyak. Sa loob ng ilang buwan, iyon ang unang luhang hindi galing sa hiya o takot. Luha iyon ng pagod, hilong at unti-unting pagbabalik sa sarili. Mula sa may pinto ng hall, natanaw niya si Gabriel na tumutulong kay Ramilio magligpit ng folding chairs. Hindi ito tumingin sa kanya para magpansinin, abara ito sa pagtulong. At sa maliit na sandaling iyon, napagtanto ni Malaya na maaaring may mga tao pa rin palang darating sa buhay niya na hindi kailangang ipilit, hindi kailangang katakutan, at hindi kailangang pagdudahan agad. Ngunit hindi pa siya nagmamadali. Natutunan na niya iyon. Ang puso, tulad ng bahay, hindi basta inaayos sa isang gabi. Kailangan nitong linisin, patibayin, lagyan ng liwanag, at higit sa lahat, kailangang matiyak na ang mga papapasukin mo ay hindi na muling gagawing armas ang pagmamahal mo. Bago siya pumasok, huminto si Malaya sa gitna ng sala. Wala na ang dating burgundy curtains, wala na ang malamig na ayos ni Octavia. Sa halip, may mga mesa para sa klase, shelves ng libro, sewing machine sa gilid, at mga larawan ng unang batch ng trainees sa pader. Lumapit siya sa dating bahagi ng sahig kung saan pinulot ng kanyang ina ang apron noong gabing iyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ng dibdib niya at bumulong. Hindi na ito lugar ng luha. Lugar na ito ng bagong simula. Sa labas, umiihip ang hangin sa garden. Sa kusina, naririnig ang mahinang tawanan ni Vera at Aling Belenya. Sa training hall, inaayos ni Tomasito ang mga halaman na ilalagay kinabukasan. Si Dato ay nasa study room, pinaplano ang susunod na scholarship fund. At si Malaya, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, ay hindi napakiramdam na bisita lamang sa sariling buhay. Ang dating mansyon ng mga Villarreal ay hindi na simbolo ng kapangyarihan nila. Ito na ngayon ang tahanan ng mga taong minsang pinatahimik ngunit natutong magsalita. At habang nagsisimulang hilumin si Malaya, hindi niya alam na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay magdadala hindi lamang ng tagumpay para sa Silong Esguerra Center, kundi pati ng huling pabakataon para harapin ang mga taong minsang sumira sa kanya. Hindi na bilang sugatang asawa, kundi bilang babaeng buo na ang loob at handa ng piliin ang kapayapaan. At habang nagsisimulang hilumin si Malaya, hindi niya alam na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay magdadala hindi lamang ng tagumpay para sa Silong Esguerra Center, kundi pati ng huling pagkakataon para harapin ang mga taong minsang sumira sa kanya. Hindi na bilang sugatang asawa, kundi bilang babaeng buo na ang loob at handa ng piliin ang kapayapaan. Lumipas ang 2 taon. Sa loob ng 2 taon, maraming bagay ang nagbago. Ang dating mansyon ng mga Villarreal na minsang naging simbolo ng yabang, pangmamaliit at malamig na kapangyarihan ay naging isa sa pinakakilalang community training center sa Pasig. Hindi ito naging sikat dahil sa marangyang disenyo o dahil sa yaman ng pamilya Esguerra, kundi dahil sa mga taong lumabas dito na may bagong lakas, bagong kabuhayan at bagong paniniwala sa sarili. Ang Silong Esguerra Center ay hindi na lamang isang lugar. Naging pangalan ito ng pagbangon. Mula sa iisang training hall, nagkaroon ito ng 3 sangay. Ang una sa dating Villarreal Mansion sa Pasig, ang pangalawa sa Lipa, Batangas, at ang pangatlo sa isang maliit na inuupahang building sa Cavite. Hindi mabilis ang lahat. Maraming gabi halos hindi na natutulog si Malaya sa pag-aayos ng schedules, reports, donor meetings at mga problema ng trainees. May mga buwan na kulang ang pondo, may mga kapagkataon na may nagrereklamo, may umaalis, may bumabalik na luhaan dahil hindi pala sapat ang natutunan nila para harapin ang mundo. Ngunit hindi sumuko si Malaya. Sa bawat nahihirapang trainee, naaalala niya ang sariling ina na hawak ang apron noong gabing iyon. Sa bawat kasambahay na takot magsalita, naaalala niya si Aling Belenya na pinatahimik ni Octavia. Sa bawat manggagawang pinagsasabihan na wala kang mararating,
Naaalala niya ang kanyang ama na tahimik na hinayaang maliitin siya ng mga taong walang alam sa tunay niyang pagkatao. Kaya nagpatuloy siya. Si Vera ang naging mukha ng cooking and sewing programs. Kahit may kaya na sila, hindi siya nawala sa kusina. Tuwing umaga, siya mismo ang unang nagsisindi ng kalan sa training kitchen. Maraming babae ang natutong gumawa ng tinapay, bottled sardines, packed meals, at simpleng pastries sa ilalim ng kanyang gabay. Hindi lamang recipe ang tinuturo niya. Tinuturo rin niya kung paano magpresyo, paano tumanggi sa pang-aabuso, at paano humarap sa customer nang hindi nagpapakababa. Hindi ibig sabihin mabait ka, libre na ang pagod mo. Lagi niyang sinasabi sa trainees, kapag marangal ang trabaho, dapat marangal din ang bayad. Si Dato naman ay naging tahimik na haligi ng center. Siya ang nagtayo ng scholarship fund para sa mga anak ng manggagawa. Siya rin ang nagturo ng basic financial literacy tuwing Sabado, paano mag-ipon, paano umiwas sa utang na may mataas na interes, paano magsimula ng maliit na negosyo nang hindi nagpapadala sa yabang. Kapag tinatawag siyang sir ng mga trainees, madalas niyang itinatama. Mang Dato na lang, ngiti niya, mas bagay sa mukha ko. Ngulit kahit pabiro siya, ramdam ng lahat ang bigat ng aral niya. Hindi siya yumaman dahil nagmadali. Yumaman siya dahil nagtiyaga, nagplano, at hindi gumastos para lang magmukhang mataas sa ibang tao. Si Aling Belenya ay naging kitchen supervisor na ngayon ay tinatawag na Teacher Belenya. Nung una nahihiya pa siya sa tawag, sinasabi niyang kusinera lang siya. Pero isang araw nang makita niyang pinapalakpakan siya ng unang batch ng trainees matapos niyang ituro kung paano gawing negosyo ang lutong bahay, doon niya naramdaman na ang mga taon niyang pagluluto sa likod ng kusina ay hindi pala nasayang. Si Tomasito naman ay pinamunuan ang urban farm sa likod ng mansyon. Ang dating garden na puro dekorasyon lamang ay naging taniman ng pechay, lettuce, kamatis, sili, talong at herbs. May maliit na greenhouse na idinisenyo ni Gabriel Sarmiento at doon natutong magtanim ang ilang kabataang dating walang magawa kundi tumambay sa kanto. Si Gimo, ang batang waiter na minsang namutla sa juice na sinadyang ipatapon ni Dariela, ay naging assistant trainer sa hospitality program. Natutong mag-Ingles, natutong mag-manage ng events at kalaunan ay nakakuha ng trabaho sa isang hotel sa Makati. Ngulit tuwing day off niya, bumabalik pa rin siya sa silong upang tumulong sa bagong trainees. Si Iliana Cortez ay mayroon ng maliit na catering business na tinawag niyang Miko Meals, ipinangalan sa anak niya. Si Ramilio Dacanay ay nakapagsimula ng maliit na delivery service gamit ang 2 second-hand motorcycle at ngayon ay kumukuha na rin siya ng dating trainees bilang rider at dispatcher. Si Isabel Natividad ay nakapasok sa kolehiyo bilang architecture scholar. Kapag bakasyon, bumabalik siya sa center para turuan ng mga bata ng basic drawing at drafting. At si Malaya, ang babaeng minsang inisip na kailangan niyang tiisin para manatiling buo ang kasal, ay naging mas buo ng mag-isa. Hindi niya minadali ang annulment at legal separation process. Hindi rin niya ginamit ang pera ng pamilya para pahirapan si Crisanto. Lahat ay dumaan sa maayos na proseso. May mga hearing na masakit, may mga dokumentong kailangang pirmahan, may mga tanong na bumubukas muli ng sugat. Ngunit sa bawat hakbang, naandoon si Samira bilang kaibigan, naandoon si Dato at Vera bilang magulang, at naandoon si Gabriel bilang tahimik na kasama, hindi nangunguna, hindi nagdidikta, hindi nagmamadali. Sa loob ng 2 taon, naging mas malapit sina Malaya at Gabriel. Hindi ito nagsimula sa matamis na pangako, nagsimula ito sa respeto. Minsan sabay silang nag-iikot sa construction site ng bagong Cavite branch. Minsan naman ay naghahatid si Gabriel ng kape sa opisina ni Malaya kapag alam niyang gabi na at nagtatrabaho pa ito. Hindi niya kilanman pinilit si Malaya na kalimutan ang nakaraan. Sa halip ay lagi niyang ipinaparamdam na hindi kailangang magmadali ang taong minsang nasaktan. Isang gabi, habang nasa garden sila ng silong, tinanong siya ni Gabriel, "Malaya, may parte ba sa'yo na natatakot pa ring magtiwala?" Napatingin si Malaya sa mga ilaw na nakasabit sa greenhouse. "Meron. Siguro matagal pa." Tumanggo si Gabriel. "Okay lang, hindi ako nandito para kunin agad ang tiwala mo.
Nandito ako para patunayan araw-araw na hindi ko ito wawasakin kapag ibinigay mo na. Hindi agad sumagot si Malaya, ngunit sa katahimikang iyon, may pader sa puso niya na bumubaba. Samantala, ang mga Villarreal ay patuloy na humarap sa resulta ng kanilang ginawa. Si Leandro ay tuluyang humiwalay sa dating paraan ng buhay nila. Hindi niya iniwan si Octavia noong una, lalo na nang magsimunang itong magkasakit, pero tumigil na siya sa pagiging sunod-sunuran. Lumapit siya kay Dato isang araw, dala ang ilang lumang records at dokumento na nagpapatunay sa mga paninirang ginawa ni Nika at ilang kamag-anak laban sa silong. Nagkita sila sa maliit na opisina ni Dato sa loob ng center. Walang galit sa mukha ni Dato, ngunit wala rin ang dating lambot. "Bakit mo dinala ito sa akin?" Tanong ni Dato, napayuko si Leandro. Dahil matagal akong nanahimik at dahil ang pananahimik ko ang isa sa mga dahilan kung bakit nasaktan ng anak mo. Matagal na tiningnan ni Dato ang lalaking dati ay hindi kayang kontrahin si Octavia. "Leandro, hindi ko kailangan ng awa mo." "Hindi po awa ito," sagot ni Leandro. Pagsisisi. Mula noon, paminsan-minsan siyang nagbobolontaryo bilang accounting mentor sa livelihood classes. Hindi lahat agad tumanggap sa kanya. May mga staff na mailap, may ilang trainee na alam ang kwento at hindi komportable. Ngunit hindi nagreklamo si Leandro. Tahimik lang siyang nagturo. Kapag may nagkamali, hindi niya sinisigawan. Kapag may hindi naintindihan, inuulit niya. Parang sa bawat aralin, sinusubukan niyang itama ang mga taong nanahimik siyang hinayaang maliitin noon. Si Dariela naman ay tuluyang nawala sa marangyang mundo ng social media. Nawalan siya ng sponsors, ng invitations, at ng mga kaibigang nandun lamang kapag maliwanag ang chandelier ng likod niya. Sa simula, galit siya kay Malaya. Sinisi niya ang video, ang internet, ang mga taong OA raw mag-react. Ngunit nang maubos ang pera niya at kailangan niyang magtrabaho sa maliit na butik sa Antipolo, doon niya unti-unting naunawaan ng bigat ng salitang serbisyo. Natutunan niyang ngumiti sa customer kahit pagod. Natutunan niyang tumayo ng mahabang oras. Natutunan niyang ang taong nasa likod ng counter ay hindi palamuti, hindi utusan, at lalong hindi laruan ng pangiinsulto. Hindi naging banal si Dariela. Mayabang pa rin siya minsan, mainipin pa rin. Ngunit may nagbago. Isang araw, nagpadala siya ng sulat kay Aling Belenya. Maikli lamang, "Sorry po noong mga panahong pinagtatawanan ko kayo. Ngayon ko lang naiintindihan na hindi pala nakakatuwa ang tratuhing parang wala kang pagod." Hindi ipinagmalaki ni Aling Belenya ang sulat. Inilagay niya lang iyon sa maliit na kahon kasama ang mga recipe cards niya. Hindi man perpekto ang paghingi ng tawad, sapat na iyon para malaman niyang may taong unti-unting natututo. Si Nika ang pinakamatagal lumaban dahil sa anonymous posts, peking testimonya at paninirang ginawa niya, naharap siya sa legal complaint. Sa simula, nagmatigas siya. Sinabi niyang freedom of speech daw iyon. Ngunit nang lumabas ang ebidensya mula kay Leandro, pati ang messages kung saan siya mismo ang nag-utos sa ilang tao na gumawa ng peking kwento, wala na siyang lusot. Pinayuhan si Malaya ng abogado na maaari niyang ituloy ang kaso hanggang sa pinakamabigat na parusa. Ngunit nang dumating ang araw na kailangan niyang magdesisyon, hindi siya nagmadali. Kinabukasan, kinausap niya sina Dato at Vera sa veranda ng mansyon. Tahimik ang umaga. May mga trainee sa garden. Nagtatawanan habang nagdidilig ng halaman. "Pa, ma," sabi ni Malaya, "ayokong magpanggap na mabait ako. May parte sa akin na gustong makitang magdusa si Nika." Hindi nagsalita agad si Dato. Hinayaan niyang tapusin ng anak ang sasabihin. "Pero pagod na akong itali ang buhay ko sa galit. Gusto kong managot siya, pero ayokong ubusin ang taod ko sa korte dahil lang sa kanya." Hinawakan ni Vera ang kamay niya. "Ano ang gusto mong gawin? Public apology, full retraction, compensation sa mga trainees na nadamay sa paninira, at community service, hindi dito sa silong, kundi sa isang workers' rights group na hindi niya kontrolado. Kapag nilabag niya yon, itutuloy natin ang kaso." Tumanggo si Dato. Yon ang hustisyang may hangganan, hindi paghihiganting walang katapusan. Pumayag si Nika dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Sa video apology niya, hindi perpekto ang boses niya. Halatang napilitan sa simula. Pero habang binabasa niya ang pangalan ng mga taong nadamay, nanginginig ang labi niya. Marahil noon lang niya naunawaan na ang mga taong ginamit niya sa kasinungalingan ay may tunay na buhay, tunay na trabaho, at tunay na pamilya na nasaktan. At si Octavia, ang babaeng nagsimula ng pinakamalaking sugat, ay unti-unting naubos ng sariling pride. Matapos ma-stroke ng bahagya, humina ang kalahating bahagi ng katawan niya. Hindi na siya makalakad ng mag-isa sa loob ng kondo. Ang dating babaeng sanay mag-utos ng "Belenya, bilisan mo," na yon ay kailangang maghintay ng caregiver para maabot ang baso ng tubig. Sa una, napakasama pa rin ang ugali niya. Sinisigawan niya ang caregiver, tinatawag na mabagal, walang halam, at
at kung ano-ano pa. Ngunit nang palit-palit ang mga caregiver dahil walang makatagal sa kanya, unti-unti niyang naramdaman ang takot na minsan ay ipinaramdam niya sa iba. Ang takot na walang gustong manatili sa tabi mo dahil sa ugali mo. Isang gabi, dinalaw siya ni Leandro. Hindi na sila nagsasama bilang mag-asawang puno ng ilusyon, ngunit hindi rin siya tuluyang tinalikuran nito. Octavia, sabi ni Leandro habang nakaupo sa tabi ng wheelchair niya, hanggang kailan mo lalabanan ng katotohanan? Tumingin siya sa labas ng bintana. Ano pang gusto nilang kunin sa akin? Wala na silang kinukuha. Ikaw ang ayaw bumitaw sa dati. Matagal na natahimik si Octavia. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw. Kinabukasan, nagpadala siya ng sulat kay Vera. Hindi iyon mahaba. Hindi rin iyon kasing lambot ng inaasahan ng iba. Pero para sa babaeng buong buhay na naniniwalang hindi siya nagkakamali, malaking bagay na ang unang linya. Primavera, mali ako. Binasa ni Vera ang sulat sa kusina. Nandoon si Malaya, naghihiwa ng gulay para sa feeding program. Hindi umiyak agad si Vera. Matagal niyang tinitigan ng papel. Ano pong sabi? Tanong ni Malaya. Humihingi siya ng tawad. Mahina niyang sagot. Hindi maganda ang pagkakasulat. May yabang pa rin sa ibang linya, pero humihingi siya ng tawad. Ano pong nararamdaman ninyo? Napangiti si Vera ng malungkot. Hindi nagalit, hindi rin tuwa. Siguro, gaan. Kasi hindi ko na kailangang hintayin ang sorry niya para maging payapa ako. Pero mabuti na ring narinig. Lumapit si Malaya at niyakap ang ina. Sa yakap na iyon, parang tuluyang nagsara ang sugat ng gabing iyon. Hindi dahil nabura ang nangyari, kundi dahil hindi na iyon ang may hawak sa kanila. Dumating ang 3 anibersaryo ng Silong Esguera Center. Muli, nagkaroon ng malaking handaan sa dating mansyon. Ngunit ibang-iba ito sa party ng mga Villarreal noon. Walang mapanghusgang tingin sa pinto. Walang mesa lamang para sa mayayaman. Walang entabladong ginagamit upang mangmaliit. Sa garden, magkakatabi ang mga trainee, scholars, volunteers, kapitbahay, dating kasambahay, drivers, guro, doktor, negosyante, at ilang opisyal ng lungsod. May mga bata sa isang sulok na nagdodrawing. May mga ina na nagtitinda ng produkto nilang natutunan sa center. May mga hardinero na nagpapalitan ng binhi kay Tomasito. May mga dating empleyado ng Villarreal na ngayon ay bumalik hindi bilang takot na tauhan, kundi bilang bisitang may dignidad. Sa kusina, abala si Vera at Aling Belenya. Ngunit hindi sila nagluluto dahil inuutusan. Nagluluto sila dahil masaya silang magpakain. Belenya, natatawang sabi ni Vera habang hinahalo ang pansit. Ikaw na ang bahala sa sauce. Mas sikat ka na kaysa sa akin. Ay, Ma'am Vera, sagot ni Aling Belenya. Huwag niyo akong binibiro, baka maniwala ako. Dapat lang, sabat ni Gimo habang bitbit ang tray. Teacher Belenya na po kayo. Nagtawanan sila. Sa kabilang bahagi ng garden, si Dato ay napapalibutan ng mga scholars. Si Isabel ay may dalang blueprint ng community library na gusto niyang itayo balang araw. Tinignan iyon ni Dato na parang tunay na arkitekto na ang kaharap niya. Maganda ito, sabi niya, pero kulang ng puno sa gilid. Tumawa si Isabel. Mang Dato, lahat na lang gusto niyo may puno. Mas nag-iisip ng tama ang tao kapag may lilim, sagot niya. Sa entrance, dumating si Leandro. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang tumuloy, ngulit sinalubong siya ni Dato at inabot ang kamay. Walang eksenang dramatiko, walang luhang ipinilit. Isang tahimik na paggalang lamang sa taong nagsisikap magbago. Dumating din si Dariela. Simple ang damit, walang camera crew, walang live video. May dala siyang kahon ng mga damit mula sa butik na pinagtatrabahuan niya. Donasyon para sa women trainees na naghahanap ng trabaho. Hindi siya agad lumapit kay Malaya. Nakipag-usap muna siya kay Aling Belenya. Teacher Belenya? Mahina niyang sabi, halatang nahihiya. Pwede ko po ba itong iwan dito? Tinignan siya ni Aling Belenya at ngumiti. Pwede. Salamat, hiha. Sa malayo, nakita iyon ni Malaya. Hindi siya lumapit upang gawing malaking eksena ang pagbabago ni Dariela. Hinayaan niya lang. Natutunan niyang may mga taong nagbabago ng tahimik at hindi kailangang pilitin silang magmukhang bida. Hindi dumalo si Octavia. Mahina pa ang katawan niya at marahil hindi pa sapat ang lakas ng loob niya. Ngunit nagpadala siya ng isang maliit na sobre para kay Vera. Sa loob ay lumang brooch na dati niyang isinusuot sa party, kasama ang maikling mensahe. Hindi ito mababayaran ang ginawa ko,
Pero ibigay mo ito sa auction kung makakatulong sa center. Octavia. Hindi ito isinuot ni Vera. Ibinigay niya ito kay Malaya para isama sa fundraising auction para sa scholarship fund. Sa gabing iyon, ang brooch na dating simbolo ng yabang ay naging pang-tuition ng 2 anak ng kasambahay. Nang nagsimula ang programa, tumayo si Malaya sa platform. Hindi na siya nanginginig gaya noong unang graduation. Sa harap niya, daan-daang mukha, mga taong naging bahagi ng pagbangon. Sa gilid, nandoon sina Dato at Vera. Sa likod, si Samira na nakangiti. Sa tabi ng sound system, si Gabriel na tahimik na nakamasid. Hawak ang listahan ng program flow gaya ng lagi niyang ginagawa. Nandoon, sumusuporta, hindi umaagaw ng eksena. Huminga ng malalim si Malaya. 3 taon na ang nakalipas. May isang gabing binago ang buhay namin. May mga salitang binitiwan na akala ng iba ay wawasak sa amin habang buhay. May mga tawanan na akala nila ay panalo. May apron, mop, at mikropono na ginamit para gawing maliit ang pagkatao ng mga magulang ko. Tahimik ang lahat. Maging ang hangin ay tila nakinig. Pero ngayong gabi, ayokong balikan ang gabing iyon para magalit. Gusto ko itong balikan para ipakita kung gaano kalayo ang narating ng isang pamilyang piniling hindi gumante sa paraan ng pananakit, kundi bumangon sa paraan ng pagtulong. Tumingin siya kina Dato at Vera. Papa? Mama, pwede po ba kayong umakyat? Nagulat si Vera. Si Dato naman ay napangiti ng bahagya, tila nahihiya. Ngulit pumalakpak ang lahat kaya napilitan silang umakyat. Nang makatayo sila sa tabi ni Malaya, kitang-kita sa mukha ng mag-asawa ang emosyon. Ang 2 taong ito, sabi ni Malaya, nanginginig na ang boses, ay minsang pinahiya sa bahay na ito. Ngulit kahit nasaktan sila, hindi nila ako tinuruan na manakit pabalik. Tinuruan nila akong tumayo. Tinuruan nila akong tumulong. Tinuruan nila akong ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa dami ng taong nakakahanap ng silong sa puso mo. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Vera ay umiiyak na at si Dato ay pilit na nakangiti kahit basa ng mata. Lumapit si Malaya sa mikropono sa huling pagkakataon. Noong gabing pinahiya ang magulang ko, akala nila katapusan na iyon ng dignidad namin, pero iyon pala ang simula ng pagbangon naming lahat. Pagkatapos ng programa, nagpatuloy ang kasiyahan. May tugtugan, may simpleng sayawan, may tawanan sa bawat mesa. Hindi perpekto ang buhay ng bawat naroon, ngulit sa gabing iyon, sapat ang saya. Sa may garden, lumapit si Crisanto. Matagal na siyang hindi nakita ni Malaya. Payat siya kaysa dati, mas simple ang suot, at wala na ang dating hangin ng lalaking palaging may apelidong pinanghahawakan. Hindi siya lumapit ng mayabang. Huminto siya sa tamang distansya. Malaya, sabi niya. Napatingin sa kanya si Gabriel mula sa di kalayuan, ngunit hindi ito lumapit. Alam niyang ito ay usapang kailangang harapin ni Malaya sa sarili niyang lakas. Crisanto, mahinahong sagot ni Malaya. May iniabot itong sobre. Final documents. Tapos na. Wala na akong hahabulin. Wala na akong idadahilan. Tinanggap ni Malaya ang sobre. Salamat. Matagal siyang tiningnan ni Crisanto, puno ng pagsisisi. Hindi ako pupunta rito para guluhin ka. Gusto ko lang sabihin, tama ka noon. Hindi kita minahal sa oras na kailangan mong ipagtanggol. Minahal kita lang kapag madali, kapag tahimik ka, kapag hindi ako kailangang pumili. At nung kailangan kong pumili, pinili ko ang mali. Hindi agad sumagot si Malaya. Sa loob ng maraming taon, hinintay niya ang mga salitang iyon. Ngunit nang dumating, hindi na siya sabik, hindi na siya galit, payapa na. Crisanto, sabi niya, pinatawad na kita. Hindi dahil maliit ang ginawa mo, kundi dahil ayoko nang dalhin ang bigat mo sa buhay ko. Tumulo ang luha ng lalaki. May pag-asa pa ba tayo? Kahit balang araw? Tumingin si Malaya sa garden, sa mga taong tumatawa, sa mga ilaw, sa kanyang mga magulang na masayang nakikipag-usap sa trainees at kay Gabriel na tahimik na tumutulong mag-ayos ng upuan kahit tapos na ang programa. Pagkatapos ay binalik niya ang tingin kay Crisanto. Wala na, mulamnan niyang sabi. May mga pintong isinasara hindi dahil galit ka pa, kundi dahil natutunan mo ng mahalin ang sarili mo. Sana magbago ka, Crisanto, pero hindi na ako ang tahanang babalikan mo habang natututo ka. Masakit iyon. Ngunit tinanggap ni Crisanto. Tumanggo siya,
pinunas ang luha at umatras. "Salamat sa pagpapatawad," sabi niya. "Salamat din sa pagbitaw," sagot ni Malaya. Umalis si Crisanto nang walang eksena, walang habulan, walang sigawan. Isang tahimik na pagtatapos sa kasal na minsan akala ni Malaya ay buong buhay niyang ipaglaraban. Ngunit kalaunan ay natutunan niyang may mga laban na ang panalo ay ang pagalis. Maya-maya lumapit si Gabriel. Hindi siya nagtanong agad. Inabot lamang niya kay Malaya ang isang basong tubig. "Okay ka lang?" tanong niya. Ngumiti si Malaya. "Oo, sa wakas, oo." Tahimik silang tumayo sa ilalim ng ilaw ng garden. Walang matamis na pangakong minadali, walang eksenang kailangan ng palakpakan. Gulit sa katahimikan, ramdam ni Malaya ang payapang tagal niyang hinahanap. "Gabriel," sabi niya, "hindi ko alam kung gaano ako kabilis makakapagmahal ulit." Tumingin ito sa kanya at ngumiti. "Hindi kita minamadali. Pero alam ko, dagdag ni Malaya, na hindi na ako takot magsimula." At sa pagkakataong iyon, hinamakan ni Gabriel ang kamay niya. Hindi mahigpit, hindi mapang-angkin, kundi sapat para iparamdam na may taong kayang manatili nang hindi nananakit. Sa dulo ng gabi, habang unti-unting nauubos ang bisita, pumasok si Malaya sa loob ng mansion. Huminto siya sa gitna ng sala. Ang dating malamig na bahay ay puno na ngayon ng larawan ng graduates, certificates, halaman, libro at mga mesa kung saan natututo ang mga taong minsan hindi pinakinggan. Sa pader may nakasulat na linya na pinili ni Vera. "Walang mababang trabaho sa taong marangal na puso." Lumapit sina Dato at Vera sa kanya. "Anak," sabi ni Dato, "masaya ka ba?" Tumingin si Malaya sa paligid. Naalala niya ang unang gabing pumasok sila rito. Bit-bit ang pag-asang matatanggap sila. Naalala niya ang kahihiyan, ang luha, ang pagbagsak, ang pagbangon. At ngayon, nakita niya ang bunga ng lahat ng sakit. "Opo," sagot niya, may luhang gumuguhit sa pisngi, pero may ngiti sa labi. "Masaya na po ako." Yinakap siya ni Vera. Sumunod si Dato. Sa yakap nilang tatlo, wala nang kailangang patunayan sa kahit sino. Sa labas, patuloy ang mahinang tawanan ng mga natitirang bisita. Si Aling Belenya ay nagbabalot ng pagkain para sa mga uuwi. Si Tomasito ay nagsasara ng greenhouse. Si Gimo naman ay tumutulong kay Isabel magdala ng mga drawing boards. Si Iliana naman ay nakikipag-usap kay Ramilio tungkol sa bagong catering delivery partnership. Si Samira naman ay nakaupo sa garden, nakangiti habang pinapanood ang kaibigang tuluyan ng nakalaya. At si Gabriel naman ay tahimik na naghihintay sa may pinto, hindi para kunin si Malaya mula sa pamilya nito, kundi para samahan siya sa buhay na siya mismo ang pumili. Ang bahay na minsang ginamit para manghamak ay naging tahanan ng pag-asa. Ang babaeng minsang pinatahimik ay natutong magsalita. Ang mga magulang na minsang pinagsuot ng apron upang gawing katatawanan ay ngayon ay pinararangalan bilang haligi ng pagbabago. At si Malaya Esguera na minsang akala ay kailangang magtiis upang maging karapat-dapat mahalin, ay natutong ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapaluhod sa harap ng pang-aapi. Itinatayo ka nito, pinapalaya ka nito, at kapag handa ka na, itinuturo ka nito pabalik sa sarili mong liwanag.